Lumaking may gintong kutsara sa bibigang dalagang si Syra Esquivel, kaya gagawin ito ang lahat upang mabawi ang naluging kumpanya, maging ang nakasanlang bahay at lupa nila mula sa lalaking nagngangalang Jake Salvacion. Isang bilyonaryong may pangit na ugali at itsura. Ganoon man, nanikluhod siya rito na wag ilitin ang kanilang bahay. Pero kaya nga bang ibigay ni Syra kay Jake ang hinihinging kasal at anak nito kapalit ng kanilang bahay at lupa? Paano nga ba pakakasalan ng dalaga ang lalaking hindi niya matignan ang mukha nito kapalit ng karangyaan? Ating alamin ang buong kwento. Hapon iyon, saktong kadarating lamang ni Syra galing mag-shopping kasama ang kaibigan nang matigilan siya sa may tarangkahan ng kanilang bahay. Sumisigaw kasi ang kanyang ina't umiiyak habang kausap ang kanyang daddy. Dad, anong gagawin natin? Ngayong isang buwan na lang, maiilit na ang bahay natin. Saan tayo titira kapag napalayas tayo rito? Problemado ang boses ng kanyang mami. Saktong papasok siya. Halos mabitawan ng dalaga ang hawak ng mga shopping bags na pinaglalagay ng sangkaterbang pinamiling shoes, dress at kung ano-ano pa. Paanong maiilit na ang bahay nila? Gustong mag-hysterical ni Syra sa isipang iyon. Wala siyang ginawa kundi magtapon ng pera. Yun pala, namumulubi na sila. No! Hindi niya nanaising makita ng mga kaibigang naghihirap, nakakahiya. Maya-maya, problemadong sinapon ng ama ang noo nito bago umupo sa sofa. I don't know, Carol. Isa-isang nag-pull out ang mga investors ko. Unti-unting nalulugi ang company. Iniwan na nila akong lahat. Parang maiiyak na rin ang boses ng kanyang ama. Si Syra naman, tila nanlamig sa kanyang kinatatayuan. Do something, Dad. Ayokong tumira sa squatters. Hindi ko kayang makita si Syra na nahihirapan. Saad pa muli ng kanyang mami. Tila ba nagpantig ang kanyang tenga sa narinig. Squatter? Bulalas ni Syra at tuluyang pumasok sa loob ng bahay. Parehong nagulat ang mga ito nang makitang nagmamartsang palapit si Syra bago nagkatinginan. Dad? Mom? Anong nangyayari? I heard everything. Sabihin niyong hindi totoo yung lahat ng mga yun. Hirap niyang wika. Napatango ang kanyang ina at lalong naiyak. Anak, ayaw sana naming sabihin ito. Pero you have to know the truth. Litanya ng kanyang ama. Tungkol saan, Dad? Please tell me. Pakikiusap ni Syra. Nag-angat ng tingin ng kanyang ina kaya muling nagkatinginan ng dalawa. Nakasanla kay Jake Salvacion ng bahay at lupa natin. Wala na rin akong choice kundi ibenta na lang din sa kanya ang company. Isang buwan na lang ang palugit sa atin ni Jake, anak. No! Sigaw ni Syra. What should we do now, Mom, Dad? Ayokong tumira sa squatter. Ano na lang ang sasabihin sa akin ng mga kaibigan ko? Kahit problemado, mga kaibigan niya pa rin ang una niyang naisip. Mayayaman na mga iyon, si Kay at Bella ay parehong mayaman. Kilala ang magulang, may-ari ng mall at hotel ang parents ng mga ito. Hindi niya ma-imagine ang sariling pinagtatawanan ng mga kaibigan niya dahil lang naghihirap na sila. As in no way. Iha, just calm down. May naisip akong ideya. Uutang ako sa bangko pambayad kay Jake para lang hindi tayo mapaalis dito. Problemado pa rin ito. Napailing naman ng mami niya sa naisip na plano ng kanyang ama. Alam niyang hindi rin solusyon ang bagay na iyon. Sino ang Jake Salvacion na ito, Mom, Dad? Seryoso niyang tanong. Nagkatinginan ng mga ito. Matapos sabihin ng ama ang tungkol sa lalaki, ay nagtuloy siya sa kanyang kwarto. Tahimik siyang umupo sa kama habang nag-iisip. She needs to talk to him in any ways. Kung kinakailangan niyang manikluhod sa lalaking ito, why not? For the sake of her parents. Hindi pwedeng wala siyang gawin. Hindi siya papayag na matulog na walang aircon. Kinuha niya ang kanyang maleta at naglagay ng mahalagang gamit. Kinabukasan, buo na ang kanyang pasya na tunguhin ang address ng Jake na ito. Nag-iwan siya ng sulat sa kanyang kwarto at ang nakalagay doon ay magbabakasyon pa para hindi mag-worry ang kanyang mga magulang. Sanay naman ng dalawang umaalis siya. From Manila to Tagaytay, nagbiyahe siya sakay ng bus. Ilang oras din ang kanyang ibiniyahe. Kabado siya sa gagawin, lalo pat ito ang kauna-unahang pagkakataong magkakaharap sila ng lalaki. Pagbaba ng bus,
Kailangan pa niyang sumakay ng tricycle na maghahatid sa kanya sa pantalan. Sasakay pa nga raw siya ng bangka patungo sa isang isla kung saan niya makikita ang lalaki. Napakalayo naman pala ng lugar na yun. Hindi siya makapaniwalang nagtatago sa malayong lugar ang lalaki. Sana naman, worth it ang punta niya. Hindi niya kakayaning mabigo sa pagkakataong ito. Hapon na nang makarating si Syra sa isla. Nasa harapan na siya ngayon ng malaking gate na kulay puti. Pakiramdam ni Syra, sobrang haggard na niya. Nanlalagkit ang kanyang pakiramdam sa mahabang biyahe. Masakit ang katawan, gusto niya nang kumain, maligo't humiga, pero wala siyang sariling bahay para isipin ang mga bagay na iyon. Nandito siya para manikluhod sa isang Jake Salvacion. Sana nga'y makausap niya ito. Bago nag-doorbell, bumuntong hininga si Syra. Umusal pa ng panalangin, alam niya kasing kailangan niyang gawin yun. Matagal, bago nagbukas ang gate at bumungad sa kanyang isang ginang na sa tansya niya ay nasa 50 ang edad, may kulubot sa noo at may suot na salamin. Bahagya na rin itong nakayukod kung maglakad. Magandang hapon po, nakangiti at magalang na bati ni Syra sa ginang. Bahagya siya nitong sinipat. Ikaw ba ang pinadalang maid ni Basing? Hindi pa ito nakontento sa pagkakatitig sa kanya at inayos ang salamin. Maid? Napataas ang kanyang kilay at inayos ang tayo. Hindi siya makapaniwala. Sa ganda niyang to mag-a-apply ng maid. Siguro nga, sobrang haggard siya sa ilang oras na biyahe. Akalain ba niyang nagtatago sa malayong isla ang kurimaw nitong amo? Oo, halika't kanina ka pa iniintay ni Sir Jake. Wika ng ginang, niluwagan ng pagkakabukas ng gate upang siya'y makapasok. Gusto na lamang niyang matuwa sa sinabi ng ginang. Hindi niya kakayaning bumalik pa sa Maynila kapag nabigo siya. Mabuting ang magkunwari siyang maid na ipinadala ng kung sino mang binanggit nito. Para kay Syra, gagawin niya lahat, wag lang mapalaya sa kanilang tinitirhan. Tawagin mo kong Manang Nelly. Habang papasok ay pagpapakilala nito. Ako lang ang kasama ni Sir Jake dito. May sarili akong tirahan na makikita sa likod ng malaking bahay. Ako na ang bahalang magturo sa mga dapat mong gawin. Dagdag pa ng ginang, may kalayuan ng mataas na gate sa malaking bahay. Mula sa kanyang kinaroroonan, tanaw niya ang magandang dalampasigan. Siguro nga, pribadong lugar iyon ng binata na para bang walang karapatang makapasok ang sinumang hindi taga roon sa lugar na iyon. Napaka-misteryoso naman yata ng lalaking iyon. Siguro nga ay magkukunwari na lang talaga siyang maid. Habang si Jake naman sa mga oras na yun, tahimik na tinatanaw sa malayo ang babaeng papasok sa kanyang teritoryo. Hinawi niya ang mahabang buhok na tumatabing sa kalahating ng mukha niyang may peklat. Dito ay mas malinaw niyang natatanaw ang muka ng pamilyar na babae. Syra Esquivel, mariin at may galit na bulong ni Jake. Pagpasok ay inilibot ni Syra ang paningin sa kabuuan ng sala. Mamahali ng mga kagamitan, mahalat ang mayaman ng may-ari ng bahay. Muli niyang iginiya ang paningin na tila mahinahagilap, subalit wala siyang makitang ni isang larawan ng lalaki. Sobrang tahimik at may kadiliman. Halika, ihahatid kita sa magiging silid mo. Wika ni Manang Nelly na umagaw sa kanyang atensyon. Nagpatiuna na ito sa paglalakad patungo sa matarik na hagdan. Nang maihatid siya ni Manang Nelly sa kwarto, nagpaalam naman ito na tutunguhin ang amo at ipapaalam ang pagdating niya. Hindi na napigilan ni Syra ang sarili. Mabilis nang humiga sa malambot na kama. Pagod na pagod talaga siya. Kailangan niyang kahit papaano'y makapagpahinga. Sir, dumating na po ang hinihintay niyong katulong. Marahang nilingon ni Jake ang nagsalitang si Manang Nelly sa kanyang likuran, ang nag-iisang kasama sa bahay. Ilang sandali pa lang ang nakakalipas noon, simula nang makita niya ang pagpasok ni Syra sa loob ng kanyang teritoryo. Papasukin mo sa kwarto ko. Gusto ko siyang makausap. Opo sir. Agad tumalima ang ginang palayo. Siya naman ay tinungo ang kanyang silid upang doon hintayin ng babae. Hindi pa man ay tila alam na niya ang pakay nito at may naglalaro na sa kanyang isipan sa gagawin niya rito. Ilang buntong hininga ang ginawa ni Syra habang nasa labas ng pintuan ni Jake. Ang sabi ni Manang ay nais daw siya nitong makausap, which is yun din naman ang kanyang pakay sa bahay na ito.
Ito na ang pagkakataong inaantay niya, ang makaharap ang lalaki. 3 beses siyang kumatok nang makarinig ng pasok. Bahagya siyang kinabahan nang pihitin ng seradora. Tumambad sa kanya ang dim light na kaayusan ng silid. Hinanap niya si Jake at napansin niya itong nakatayo malapit sa bintana at nakaharap sa labas. Mabagal ang hakbang na lumapit siya sa binata at walang pag-aalinlangang lumuhod. Mr. Salvacion, ako si Syra Esquivel, anak ni Arnel at Carol Esquivel. Alam kong kilala mo sila. Pagpapakilala niya dito. Naparito ko para makiusap sa iyo na wag ilitin ang bahay namin. Please, maawa ka. Nagsimulang manikip ang dibdib ni Syra at may luhang bumulong sa sulok ng kanyang mga mata. Kinalimutan niya na ang pride sa pagkakataong yun. Hindi niya akalaing darating ang araw na luluhod siya at magmamakaawa sa isang tao. Humarap naman si Jake sa dalaga para magulat at hindi niya inaasahang makikita itong nakaluhod sa kanyang paanan. Hindi niya inaasahang kayang gawin ng isang Syra Esquivel ang bagay na yun. Hindi ito ang pagkakakilala niya sa babae. Hindi sinasadyang napatingin siya sa matang luhaan nito at nakadama siya ng awa. Uungat galit siya rito pero hindi siya sakim na tao. Tumayo ka. Makapangyarihan niyang utos. Mabilis itong tumayo at lumapit pa sa kanya upang hawakan ng isa niyang kamay. Ngayon ay nakatingala na ng bahagya sa kanya ang babae at dama niya ang kuryenteng gumapang sa kalamnan niya nang hawakan siya nito sa kamay. Kita niya ang magaganda bagaman luhaan itong mga mata na napapalamutian ng mapilantik na mga pilikmata. Mr. Salvacion, nagmamakaawa ako sa iyo para ito sa family ko. Kahit ano'y gagawin ko. Muli ay pagmamakaawa ng dalaga. Pilit nitong sinisilip ang mukha niya sa dilim. Bitawan mo ko. Utos niya sa babae. Tila ba hindi siya makapag-isip ng maayos dahil sa palad nitong nakahawak sa kanya. Baka maibalik niyang lupa't bahay nito nang walang kapalit. Mabilis naman siya nitong binitiwan pero nanatili ito sa kanyang harapan. Marahan siyang humakbang palapit sa switch ng ilaw bago iyon binuksan. Nakasunod naman ng tingin sa kanya ang babae. Napakura pa nga ito sa pagkakatitig nang hawiin niya ang kanyang buhok na tumatakip sa peklat niya sa muka at sadyang ipakita ang kanyang kapangitan. Gusto niyang makita ulit ang magiging reaksyon nito sa muling paghaharap nila. Nanlaki ang mga mata ng babae bilang reaksyon at natutop nito ang bibig. Ikaw? Utal at takot na usal ni Syra. Napaatras pa siya palayo ng konti sa lalaki. Nakadama kasi siya ng matinding takot nang lumantad ang pamilyar na muka sa kanyang harapan. Nakilala niya kaagad ito, ang lalaking nakabangga sa kanya noon sa company ng kanyang ama, halos 2 taon na ang nakakalipas. Hindi siya makapaniwalang ang Jake Salvacion na sinasabi ng ama at ang lalaking pangit ang muka ay iisa. Hindi pwedeng mangyari ito. Gustong mag-hysterical ni Syra pero nanatili siyang naninigas sa kanyang kinatatayuan. Isang gunita ang biglang sumagi sa kanyang isipan habang gulat na gulat pagkakita rito. What the F? Bulag ka ba? Galit na bulalas niya nang may bulto ng taong bumangga sa kanya saktong paglabas niya ng elevator at ang lalaki naman ay tila patungo din sa office ng kanyang ama. Nandito lang naman kasi siya sa gusali na pagmamay-ari ng kanyang daddy. Sorry miss, pagpapakumbaba ng lalaki nakabangga sa kanya. Nakayuko na ayaw ipakita ang muka. Agad ding pinulot ang nalaglag niyang bag at iniabot sa kanya. Sa inis, pahablot niya yung inagaw at binigyan ito ng tiger look. Ay mali, dragon na nais magbuga ng apoy dahil galit na galit siya sa lalaking ito. Hindi ba siya nito kilala? Siya lang naman ang anak ni Mr. Esquivel, ang multi-millionaire at isang tycoon businessman, hindi lang sa Pilipinas, kundi sa ibang bansa. Kaya naman pala hindi ka makakita ng maayos dahil nakatakip yung buhok sa mukha mo. Saad pa niya sa pagkakatitig ng masama rito at walang ano-ano yung hinawi niya ang mahabang buhok na tumatakip sa kalahating mukha nito. Sa ginawa niya, lumantad sa kanyang mga mata ang nakakatakot nitong peklat sa mukha. Halimaw! Takot na takot niyang sigaw habang dinuduro ang lalaki. Dahil dito, inagaw niya ang atensyon ng ibang naroon at nilapitan siya sa pag-aakalang sinaktan siya ng lalaki.
Isang security ang biglang lumapit dito upang kaladkarin palabas ng building ang pangit na lalaki. Siya namang paglapit ng kanyang ama sa kanila at sinabi sa gwardya na hindi masama ang taong ito kundi ka-business deal ng kanyang ama. Pasensya ka na sa anak ko, Mr. Salvacion. Nahihiyang saad ng dad niya habang iginigiya ito papasok sa office ng ama. Dad, kilala niyo ang halimaw na yan? Hysterical niyang tanong. Nilingon siya ng kanyang ama. Syra, hindi siya halimaw. Tao siya. Saway ng ama sa kanyang sinabi, tsaka inilayo na ang lalaki sa kanyang harapan. Nakita niya pa itong nilingon siya at nagtama ang kanilang mga mata. Isang irap ang ginawa niya rito. Totoong natakot lang naman siya. Muling napatingin si Syra sa lalaki matapos balikan sa isipan ang isang alaala ng unang pagharap nila. At hindi siya makapaniwalang ang lalaking tinawag niyang halimaw nun ay isang lalaking luluhuran niya ngayon. Nakadama siya ng matinding hiya sa lalaki. Yeah, it's me. Tine-expect ko na matakot ka sa isang halimaw na katulad ko. Malumanay na saad ni Jake. Naaliw kasi siya sa nakikitang reaksyon sa mukha nito. Nanatiling nakaawang ang mga labi ng babae sa pagkagulat. Sa ayos nito, tila ba naalala na rin ng babae ang ginawa nitong masama sa kanya. 2 taon na ang nakalilipas at tingin niya nagtagumpay siya sa kanyang plano na matapos nitong ipahiya sa araw na yun, isinumpang balang araw, maninikluhod itong lalapit sa kanya. Kaya nga nang bumagsak ang negosyo ni Mr. Esquivel at nabalitaan niyang balak isanla ang bahay at lupa nito, ay siya na ang bumili dahil alam niyang darating ang araw ay muli silang maghaharap. Gusto niyang makitang naghihirap ang pamilyang Esquivel bilang kabayaran sa ginawa sa kanya ni Syra. Pahihirapan niya ito. Si Syra naman ay kinalma ang takot sa sarili habang nakatitig sa lalaki. Nilabanan niya ang kaba sa kanyang dibdib. Hindi siya pwedeng magpaapekto sa mabangis nitong anyo. Akalain ba naman niyang napakayaman pala ng lalaking mukhang halimaw na nasa kanyang harapan ngayon? At kung alam niya lang din noon, hindi niya gagawing ipahiya ito sa maraming tao. Mr. Salvacion, I'm sorry. Hindi ko sinasadya. Pwede bang kalimutan na lang natin ang nangyari noon? Patuloy niyang pakiusap. Hindi ako mabait, Miss Esquivel, para patawarin ka sa ginawa mo sa aking pagpapahiya. Masama akong tao. Halimaw ako, diba, at kumakain ako ng tao? Tila nananadya ang lalaki na lalong hinawi ang buhok nitong tumatabing sa peklat nito sa muka at humakbang palapit sa kanya. Nanatili siyang nakatingin dito na namimilog ang mga mata habang nilalabanan ng kilabot na nararamdaman sa kanyang batok nang halos idikit nito ang muka sa kanya. Kitang-kita niya ang makinis nitong kabilang pisngi, ang naniningkit nitong mata sa galit, ang matangos nitong ilong at umiigting na panga. Kung bakit ay napatingin din siya sa mapula nitong labi. Kakagatin ba siya ni Jake? Pero saan naman? Sa leeg or sa labi niya? Napakislot pa siya. Hindi siya naniniwalang kumakain ito ng tao. Pero bakit parang maiihi siya sa lakas ng kabog ng dibdib niya? Para siyang hihingalin. Hindi nga ito gwapo sa paningin niya ngayon, pero bumawi naman ito sa ganda ng tindig at katawan, maging sa amoy. Yes, mabango kasi ang lalaking mukhang halimaw. Ilang sandali silang nagkatitigan bago ito lumayo sa kanya. Bakit parang hinihintay niyang halikan ito kanina? May kissable lips kasi ang lalaki at ang weird ng kanyang pakiramdam ngayon na sa unang pagkakataon, inasam niyang mahalikan ng isang lalaki at ito pang lalaking ito. Ganoon na ba siya kadesperada para mabawi ang kanilang bahay at lupa? Gosh! Bulong ng kanyang utak. Napamura naman sa isipan niya si Jake nang makaramdam ng kakaiba sa babae matapos ang ginawa niya. Aaminin niyang napakaganda ng anak ni Mr. Esquivel na kahit na sino mang lalaki ay mapapaibig nito. Akala niya talaga galit siya sa babaeng ito, pero bakit parang nagbago yun bigla? Bagkus, gusto niya itong halikan sa labi. Ano pang hinihintay mo, Mr. Salvacion? Kainin mo na ako. Napalingon siya sa mapaghamong boses ng babae. Umarko ang labi nito at itinutok ang mga mata sa kanya. And it's look cute. Bakit lahat ng magaganda sa babaeng ito nakikita niya ngayon? Labas! Bulyaw niya rito bago pa siya sapian ng masamang espiritu at baka nga'y ano pang magawa niya sa babae. Hindi pwede. Nagpunta ako rito para sa'yo, Mr. Salvacion.
Pagkasabi nito, bigla na namang lumuhod sa kanyang harapan si Syra. Please, nagmamakaawa ako sa'yo. Hindi ko kayang makita ang mga magulang kong nahihirapan. Dagdag pat naiiyak. Napatingin siya sa gawin ng babae at dahil nasa harapan niya ito, hindi niya sinasadyang masilip niya ang bukana ng harap nito na nagpainit sa buong katawan niya. Dagdagan pang bahagyang nakaawang ang mga labi nito na nakatingala sa kanya. Hindi ako Diyos para luhuran mo. Pwede bang tumayo ka? Inis niyang bulyaw rito. Tumayo nga ito, pero heto, pumalaho naman ang iyak sa harap niya. Maawa ka na sa amin. Please, wag mo kaming paalisin. Promise, pagtatrabahuhan ko lahat ng utang ng family ko. Pwede mo kong gawing maid, muchacha. I'll do everything para hindi mawala ang bahay namin. Wala na ang company ni Dad. Matatanda na ang aking mga magulang. Please, Mr. Salvacion. Pagmamakaawa nito sa kanyang harapan sa paus na boses dahil nga umiiyak si Syra. At dama naman niyang parang nalulusaw ang puso niya sa ayos ni Syra ngayon. Masyadong malambot ang puso niya. Tinodo naman ni Syra ang pagdadrama, lalo na nang makitang parang lumambot ang anyo ni Jake. Lalo siyang pumalaho ng iyak. Mabuti na lang talaga at may talent siya sa pag-iyak. Bakit nga ba niya hindi iyon ininsayo kung pwede pala siyang maging artista? Pwede na siyang gawarin ng Best Actress Award sa mga sandaling yun. Katunayan nga niyan, hindi pa ako kumakain. Ang haba ng ibiniyahe ko, makausap lang kita. Humihikbi niyang dagdag. Okay, Best Actress, stop crying. Nakakairita. Saway ni Jake sa kanya sa may iritasyong boses kaya napataas ng bahagya ang kanyang kilay. Kung ganoon, pumapayag ka nang wag ilitin ang bahay namin? Nakangiti na siya nang magtanong, pasimple niyang pinahid ang luha at napasigok pa. Lumakad dito at kumuha ng tissue at inabot sa kanya. Doon niya inilabas ang lahat ng laman ng kanyang ilong. Yes, sa isang kondisyon. Saad ng lalaki, nagningning naman ang mata niya na tumitig dito. Salamat, kahit ano'y gagawin ko. Matapang niyang saad. Marry me and give me a child. Sabi nito sa seryosong boses. Agad siyang napaubo. Wala naman kasi sa bokabularyo niya ang magpakasal sa isang pangit. Paano naman niya ito ihaharap kina Kay at Belle? Never pa siyang nagka-boyfriend tapos ito pang magiging asawa niya. Nanlalaki ang mata niyang napatingin dito at gustong tumanggi. Sakto namang sa kanya ito nakatingin kaya nagsalubong ang mga mata nila. Sa dami ng hihingin sa kanya bakit iyon pa? Kung ayaw mo makakaalis ka na. Hindi bariya ang utang niyo sa akin. Kaya kung gusto mong manatili sa magulang mo ang bahay at lupa, magpapakasal ka sa akin at bibigyan mo ko ng anak. Pag-uulit nito, galit na galit kaya lalo itong pumangit. Nakaramdam naman si Syra ng takot. Alam niya kasing hindi ito nagbibiro. Siguro, plinano iyon ng lalaki. Mula sa pagbili ng mga ari-arian nila para makaganti ito sa kanyang ginawa nun. Okay, payag na ako. Wala naman ako magagawa, Mr. Salvacion. Pero pangungunahan na kita ha. Kailanman hindi kita magugustuhan. O pakakasalan kita at bibigyan ng anak pero hindi mo makukuha yung puso ko. Saad niya rito, hindi na siya nag-isip pa ng kung ano-ano. Ang nais niya lang ngayon ay maisalba ang ari-arian nila. Hindi para sa sarili ang gagawin niya, kundi para sa mga magulang. Sa sinabi niya, napangiti ang lalaki. Para bang hindi tumalabrito ang masakit niyang sinabi. Sa ngiting yun ay lumabas ang attractive nitong ngipin. Nagulat na lang siya nang mabilis nitong lapitan at kabigin. Mr. Salvacion? Hindi niya na naituloy ang sasabihin nang hagkan siya nito sa labi. Then, prepare yourself, Mrs. Cabal, because you will be mine forever. Sabi ng lalaki sa kanya bago siya nito bitiwan. Hindi niya maiwasang maistatwa sa kinatatayuan dahil sa sinabi at ginawa nitong pagnanakaw ng halik sa kanya. Bakit may masarap na pakiramdam siyang naramdaman sa puso niya nang hagkan siya ng lalaki? Ano bang nangyari sa kanya? Bakit parang nai-inlove siya sa pangit na lalaking ito? No way! Hindi isang halimaw. Matapos silang mag-usap ni Jake sa loob ng kwarto at pagkasunduan ng kasal, dinala siya ng lalaki sa harapan ni Manang at sinabing kasintahan siya nito. Totoo ba, sir? Ay naku, pasensya ka na. Inakala ko talagang bagong maid mo itong si Syra. Ikaw naman, iha. Hindi mo naman sinabi ka agad.
Paghingi ng pasensya ni Manang sa amo, nagpalipat-lipat pa ito ng tingin sa kanilang dalawa na nakangiti at masaya sa ibinalita ni Jake. Makahulugan naman siyang sinulyapan ng lalaki. Okay lang po yun, Manang. Tugon naman niya. Ihatid mo siya sa magiging silid niya. Utos ni Jake kay Manang, tsaka tumalikod at iniwan silang dalawa bago siya tinignan ulit. Sinundan naman niya ito ng tanaw. May kung anong kiliti siyang nararamdaman sa sarili habang nakasunod ng tingin dito. Bakit ganun? Di ba dapat nandidiri siya? Salamat, Manang. Saad niya nang maihatid siya ng ginang sa kanyang silid. Alam mo, Iha, natutuwa ako sa kaalamang hindi na mag-iisa si Sir Jake. Matagal na rin nakakulong lamang siya lagi sa lugar na ito. Saad ni Manang na nakangiti. Hindi na lang siya kumibo. Ayaw naman niyang sabihin kay Manang ang rason kung bakit siya naroon at hindi sila totoong magkasintahan. Pagpasok sa kanyang silid, naligot nagbihis. Sakto namang ipinatawag siya ni Jake para sa kanilang hapunan. Natuwa pa si Manang dahil sa unang pagkakataon may kasabay ng kakain ng binata. Naroon na rin si Jake sa komedor nang dumulog siya sa mesa. Wala itong kurap na nakatitig sa kanyang kagandahan mula sa pinto ng komedor hanggang sa tuluyan siyang makaupo sa tapat nito. Gusto ko na bukas tawagan mo ang magulang mo para pag-usapan ng tungkol sa kasal natin. Hindi pa man sila nagsisimulang kumain ay narinig niya itong magsalita. Tuwid siyang tumingin dito. Mabuti na lang talaga at natatakpan ng buhok nito ang kalahating muka kaya hindi siya nandidiri ngayon sa lalaki. Ewan niya ba, kapag nakikita ang tila uod sa kabilang pisngi nito'y kinikilabutan siya. Bakit ka ba nagmamadali? Irap niya sa lalaki. Takot ba itong magbago ang isip niya? Bakit ko pa patatagalin? Doon din naman tayo hahantong sa kasal. Huwag mong kalimutan na sa 1 buwan na lang ang palugit ko sa bahay at lupa niyo. Madiin ang boses ni Jake. Naumid si Syra. Wala na nga ba talaga siyang kawala sa halimaw na to? Ano naman kaya ang magiging kapalaran niya kapag naikasal na siya kay Jake? Bigla siyang nawala ng ganang kumain. Bakit mo nga pala ako gustong pakasalan? Pagkuway tanong niya. Saglit niya itong sinulyapan at nagsisimula ng kumain ng lalaki. Iniisip niya kung anong pumasok sa utak nito para alukin siya ng kasal kapalit ng kanilang bahay at lupa. Bakit kailangan mo pang itanong? Di ba dapat ay pabor sa'yo ito? Walang emosyon ang mukha nitong balik na tanong sa kanya. Plano mo ba ang lahat ng to? Mula sa pagbili ng bahay at lupa namin? Alam mong darating ang araw na lalapit ako at magmamakaawa sa'yo. What if I said yes? Hindi madali para sa aking kalimutan ng araw na ipinahiya mo ko, Syra. Madiin itong Saad, natigilan ng dalaga at hindi nakapagsalita habang nakatitig lang sa lalaki. Hindi naman maiwasan ni Jake na masiyahan sa nakikitang reaksyon ng babae. Gusto niya itong makitang nahihirapan sa kagustuhan niyang kasal pero may kakaibang damdamin ang umuusbong sa kanya. Kanina niya lang napagtanto na pagmamahal ang nararamdaman niya rito. Hindi siya mag-aalok ng lifetime commitment sa isang babae kung hanggang kama lamang ang kanyang habol. Pwede naman niyang gamitin ng babae sa ibabaw ng kama at itapon kapag pinagsawaan. Subalit hindi kaya ng kanyang konsensya. Kahit gaano pa kasama ang ginawa nito sa kanya nun, hindi niya maikakailang pagkatapos ng sandaling yun, hindi na nawala sa isip niya ang babae. Paghihiganti nga ba ang ginawa niyang pagbili sa bahay at lupa nito? Or gusto niya lang magkaroon sila ulit ng ugnayan ni Syra? Sanay siyang mag-isa pagkatapos siyang pandirihan ng una niyang kasintahan noon na si Vanji. At pagkatapos nun, sinabi niya sa sariling hindi na magmamahal pang muli. Pero nang makita niya si Syra, nakalimutan niya na ang pangako sa kanyang sarili. Mahal niya si Syra since nakuha nito ang kanyang atensyon, pero alam niyang kaya ito magpapakasal sa kanya para lang isalba ang bahay at lupa ng pamilyang Esquivel. Hindi niya kailangang mag-assume. Ang kailangan niya lang naman din dito ay isang anak na magmamana ng kanyang mga ari-arian pagkatapos nun ay malaya na ito. Iyon ang kanyang plano. Samahan mo ko. Pagkatapos nilang kumain ay aya niya sa babae. Namilog ang mata nito. Saan naman? May takot na rumihistro sa mata ng babae. Takot para sa kanya marahil. Wala kang lugar para magtanong. Susundin mo lahat ng sasabihin ko dahil simula ngayon, hawak na kita. Okay? Nagpatiuna siyang lumabas ng komedor patungo sa pintuan.
Hindi niya na inintay ang magiging reaksyon nito sa kanyang sinabi. Siguro nga, walang choice ang babae dahil sumunod ka agad ito sa kanya. Wow! Pagdating nila sa labas, narinig niya ang pagpalatak ng babae habang nakatanaw sa magandang karagatan. Bagaman walang ilaw sa lugar na yun, maliwanag naman ang buwan kaya kita niyang nasisiyahan itong itsura. Hindi ito nagkukunwari. Tanging sa mga mata niya nakikita sa babae ang tunay nitong saloobin kung galit ito, takot at iritable. Hindi siya nag-alangang hawakan ng isang palad ng babae. Nagulat ito at pilit binawi iyon sa kanya pero masama niya itong tinignan na para bang sinasabing bawal kang tumanggi, susundin mo lahat ng gusto ko. Kaya naman kalaunan, kumapit na rin sa palad niya ang isang palad nito. Dama niya ang init at malambot na palad ni Syra na naghatid sa kanya ng saya. Ano nga palang nangyari dyan? Tanong ni Syra nang magsimula na silang maglakad ni Jake. Ang tinutukoy niya ay ang mahabang peklat ng lalaki na halos sumakop sa kabilang pisngi nito na bahagyang tinakpan ng hanggang balikat nitong buhok. Hindi naman siguro masama kung malalaman niya ang tungkol dun. Ikakasal naman na sila ng lalaking ito. Bakit interesado kang malaman? Dama ni Syra ang pagbabago ng mood nito. Di ba mayaman ka naman? Bakit hindi ka magpa-surgery? Bakit kailangan mong magtago sa ganitong lugar? Tsaka para hindi ka na rin husgahan ng mga tao sa syudad. Makulit niyang saad na hindi inaalis ang pagkakatitig dito. Para ano pa? Gusto kong mahalin ako ng babaeng mahal ko kahit na ganito ang itsura ko kung mayroon man. Paggalit nitong saad na mas lalo atang sumama ang timpla. Okay, kibit balikat na aniya. Hindi niya pipilitin ng lalaki kung ayaw nitong sabihin ang totoo sa kanya. Ang ganda dito, doon tayo. Sabi niya na lang sa binata na itinuro ang dako pa roon. Alam niyang ligtas sila sa lugar na iyon dahil property ni Jake ang isla. Pinagbigyan naman siya ng lalaki na wala na rin ang masamang mood nito. Tahimik silang naglakad sa gilid ng dalampasigan habang magkahawak kamay. Paminsan-minsan sumusulyap sa kanyang lalaki. Hindi niya alam kung anong iniisip ng lalaki. Ayaw niyang mag-open ng topic, baka hindi na naman ito magustuhan. Launan, nag-aya na itong bumalik sila ng mansyon para makapagpahinga na siya. Good night, Syra. Anang lalaki nang maihatid siya sa kanyang silid. Kinabig siya nito upang halikan sa labi. Hay, nakakadalawa ka na, Jake. Nagawa niyang magreklamo at masama itong pinukol ng tingin. Sanayin mo na ang sarili mo, Syra. Hindi lang yan ang gagawin ko sa'yo kapag nakasal na tayo. Makahulog ang saad nito bago siya iniwan sa kanyang silid. Tulala naman siyang dinadama ang labing hinalikan ng lalaki. Kinilig siya bigla. Kinabukasan, maagang dumating ang magulang ni Syra sa isla para pag-usapan ang kasal nila ni Jake. Masaya niyang sinalubong ang kanyang ina habang ito naman nag-aalala siyang niyakap. Si Jake naman, kasalukuyan ng kausap ang kanyang ama sa veranda. Iha, are you out of your mind? Why are you marrying a monster? Hindi makapaniwala ang kanyang ina na pinakabusisi siya na inaakala nitong sinaktan siya ng lalaki. May ginawa ba siya sa'yo? O pinilit ka ba niya? Tell me. Bakit ka nagpunta dito na hindi namin alam ng dad mo? Sobra kaming nag-alala sa'yo. Kulang na lang, mag-hysterical ito at maiyak ang boses. Ma'am, just relax. Natatawa niyang sabi. Boyfriend ko po si Jake. Wala siyang masamang ginawa sa akin. Mabait po siya. Pagtatanggol niya sa lalaki, ayaw niyang sabihin ang totoong rason dahil lalo itong mag-aalala. Total naman ay magaling siyang umarte. Yun ang gagawin niya sa harap ng magulang. Gusto niyang isipin ng mga ito na mahal niya si Jake kaya siya magpapakasal. Ano? Gulat pa rin ang kanyang ina samantalang naririnig niyang nagtatawanan na ang kanyang ama at ang nobyo sa labas ng bahay. Marahil ay may napagkasunduan ang dalawa. Napatingin pa sila pareho sa gawin ng mga ito. See? Gusto siya ni Dad. Tukoy niya kay Jake na kausap nito ngayon. Dahil kailangan, anak. Kung ang bahay at lupa natin ang rason kung bakit ka magpapakasal sa kanya, kalimutan mo na. Hindi natin kilala ang lalaking yan. Wika pa nito. Ma'am, okay lang ako. Desisyon kong magpakasal sa kanya. Hindi niya ako pinilit.
Hinawakan niya ito sa kamay tsaka iginiya sa labas kung nasaan ang daddy niya at si Jake habang hindi pa rin ito mapalagay. Gusto niyang makilala ng ina ang lalaking mapapangasawa. May peklat lang ito sa muka pero hindi naman ito masamang tao katulad ng sinasabi nitong monster. Yun kasi ang sinabi niya noon kay Jake nang una silang magkita at pinagsisisihan niya yun. "Hi Dad!" Nilapitan niya ang ama at humalik dito nang marating nila ang bakuran. "Well, iha, nasa tamang kamay ka kaya good decision na kay Jake mo gustong magpakasal. Isa pa anak, matanda na kami ng iyong ina. Syempre bago man lang kami tumalikod sa mundong ibabaw, gusto naming makita ang aming mga apo." Tumatawa ito na tumingin ng makahulugan sa gawin ni Jake. Pero ang ina niya ay nakasimangot, halatang ayaw nito sa lalaking pakakasalan niya. Pero marahil ay hindi naman iyon pansin ni Jake dahil sa presensya ng kanyang magiliw na ama at nagpapasalamat na lang siya sa bagay na iyon. Doon na rin nag-lunch ang kanyang magulang bago na pagpasyahang umuwi at kahit anong pilit ng kanyang ina na sumama sa mga ito ay hindi siya pumayag. "Pangarap kong makapag-asawa ka ng gwapo anak. Yung magbibigay sa akin ng maganda at gwapong apo na maipagmamalaki ko sa aking mga amiga. Pero na hindi na mangyayari pa iyon." Overreact ng ina niya habang niyayakap bilang pamamaalam. "I love you mom," sabi na lang niya rito na inihatid na sa nakaparadang sasakyan ng ina bago ito mahalata ng kanyang mapapangasawa. Ano man ang sabihin ng ina, magpapakasal pa rin siya kay Jake. Nang makaalis ang mga magulang, nilingon siya ng lalaki sa kinatatayuan niya. "Ayaw sa akin ng mom mo, but I don't care. Magpapakasal ka pa rin sa akin sa ayaw at sa gusto niya." Pagkasabi nun, iniwan na siyang galit. Napakagatlabi siya. Naramdaman pala ng lalaki ang pagkadisgusto ng kanyang ina. "Sorry, hindi ka pa kasi kilala ni mami kaya naging ganun ang first impression niya sa'yo." Aniyang nakasunod sa lalaki. Nilingon naman siya nito at huminto sa paglalakad. "Ngayon, alam ko na kung saan ka nagmana. Di ba ganun din naman ang tingin mo sa akin nung una? Isa akong halimaw." May bahid hinanakit ang boses ng lalaki. Napalunok tuloy siya. "I'm sorry." "Sorry? Ganun na lang para sa iyo yun. Pero hindi nyo alam na may pakiramdam ako. Ngayon, anong pakiramdam na magpapakasal ka sa isang halimaw?" Panunuya nito na pinutol ang kanyang sasabihin. Awang ang mga labing napatitig siya sa mata ni Jake. Hindi siya makapagsalita hanggang sa tinalikuran siya nitong muli. Ilang sandali rin siyang nanatili sa kinatatayuan hanggang sa napatingin siya sa gawin ni Manang Nelly na nakatingin din sa gawin niya. Alam niyang narinig nito ang sinabi ni Jake. Ngayong alam na ni Manang Nelly kung bakit siya magpapakasal sa lalaki. Alam na rin nito kung bakit siya nandito sa isla. Ni hindi talaga sila totoong magkasintahan ni Jake, kundi magbabayad siya ng utang ng mga magulang. "Alam mo iha, mabuting tao si Sir Jake. Napakalungkot nga lang ng buhay niya marahil walang taong tumatanggap sa kanya dahil sa kanyang anyo. Pero hindi mo pagsisisihang magpakasal sa kanya." Nakangiti si Manang nang dalhin siya sa isang bodega na makikita sa likod ng bahay. Ayaw naman niyang magkulong sa kwarto kaya mas pinili niyang makipag-usap na lang muna rito. Nakadama siya ng lungkot para sa lalaki. Pinagsisisihan rin naman niya ang ginawa noon pero huli na yun dahil nasaktan niya na ito. "Manang, wala po bang pamilya si Jake?" "Naku, wala na Syra. Nag-iisang anak yan ng mag-asawang Salvasyon. Ulila na ring lubos pero sa kabila niyan, naging matagumpay naman siya. Simula nang maulila siya, ako na talaga ang kasakasama niya kaya kilalang kilala ko siya." Pahayag ng ginang. Saktong bumungad sa paningin niya ang maliwanag na ayos sa loob ng bodega matapos nitong buksan ng malaking pinto. Inilibot niya naman ang paningin sa kabuuan. Halatang alaga iyon ng linis ni Manang. Manang, pwede bang magtanong? Ano nga pala yung dahilan kung bakit may peklat si Jake sa muka?" Tanong niyang nagsimulang mangialam sa mga gamit sa loob ng bodega. "Mahabang istorya iha. Isang bagay na ayaw niya nang maalala. Kumuha ito ng isang album at binuklat. Umupo sila sa mahabang sofang naroon at ipinakita nito sa kanya ang larawan ni Jake noong wala pa itong peklat at namangha siyang tinitigan iyon. Napakagwapo naman pala ng lalaking hindi niya inakala. 4 na taon na ang nakalilipas.
Panimula ni Manang, siya naman ay naging interesado at humarap sa ginang. First anniversary noon ni Jake at ang kasintahan niyang si Vanji nang maganap ang isang trahedya. Habang nag-aantay si Sir Jake sa bahay para i-celebrate ang araw na iyon, sumama si Vanji sa mga barkada nito dahilan para mag-away ang magkasintahan. Nagpakalasing si Sir Jake at sumali sa motocross. Isa itong tinatawag na dirty racing sport. Dito siya nadisgrasya. Nagkaroon siya ng bali sa kanyang kamay at paa. Maliban doon, nagkaroon din siya ng malaking peklat sa mukha niya. Dumaan siya sa operasyon kaya muli siyang nakalakad pero tuluyan siyang tinalikuran ni Vanji nang makita ang peklat sa mukha niya. Simula noon, palagi siyang nag-iisa't nagtago rito sa isla. Mahabang pagsasalaysay ni Manang sa malungkot na boses. Awang-awa ito sa amo. Pagkatapos marinig ni Syra ang kwento tungkol sa likod ng peklat ni Jake, nagkaroon siya ng kakaibang damdamin para sa lalaki. Awa ang kanyang naramdaman. Sa kwarto, tinawagan ni Jake ang kaibigang abogado para asikasuhin ang civil wedding nila ni Syra. Ang nais niya, next week na yun gaganapin sa isla. Wala naman siyang ibang maaasahan dahil wala na ang kanyang mga magulang. Nakita niyang excited ang ama ni Syra kanina, maliban sa ina nito, pero hindi na mahalaga iyon sa kanya. Kasal bro? Gulat ng kaibigan sa kabilang linya na si Fred. Yes, attorney. Wait, sino ang babaeng ito na muling nagpabihag ng puso mo? Seryoso nitong tanong. Saksi ang kaibigan noong mga panahong iniwan siya ng dating nobya at alam nito kung gaano niya kamahal ang babaeng iyon. Anak ni Mr. Esquivel. Tugon niya rito. Inaasahan niya itong magugulat. Kilala din ni Fred si Mr. Esquivel dahil ito lang din ang nag-asikaso upang mapasa kamay niya ang bahay at lupa ng lalaki. Parang alam ko na kung bakit nagka-interes ka sa bahay at lupa ni Mr. Esquivel. Tsaka ito tumawa ng makahulugan sa kabilang linya. Hindi naman siya napikon, hindi man niya sabihin sa kaibigan, alam na nito ang dahilan. Matagal na silang magkaibigan at kilalang kilala na siya nito na kapag nagkaka-interes sa ibang babae, nangangahulugan lang na mahal niya. Nang madisgrasya noon at talikuran ng iba pa niyang kaibigan, tanging si Fred lamang ang natira sa kanya. Nag-iisang maaasahan niya na loyal sa pagkakaibigan nila. Nang matapos silang mag-usap ni Fred, lumabas siya ng silid. Hinanap ng mga mata niya si Syra. 2 palapag ang bahay niya at may 4 na kwarto sa taas. Kinatok niya ang silid nito na nasa katabi lang din ng kanyang silid pero walang tugon kaya pinihit niya ang seradora. Bakante ang silid. Saan kaya nagpunta ang babae? Naisip niyang bumaba upang hanapin ito sa labas ng bahay. Nag-aalala siyang umalis ito at siya'y iniwan lalo't hindi maganda ang naging pag-uusap nila kanina. Nakahinga lang siya ng maluwag pagkakitang kausap ito ni Manang Nelly. Jake! Tawag nito sa kanya kaya napatingin sa gawin niya si Manang na agad nagpaalam na papasok na sa loob ng bahay at iniwan silang dalawa. Aalis tayo. Mamimili ng mga kailangan para sa kasal. Utos niya sa babae. Lalabas ka ng isla? Gulat nitong tanong. Iniisip nito marahil ang kanyang itsura. Marami ng pagkakataong sa tuwing may makakakita sa kanyang ibang tao, siya'y pinandidirihan. Isa na doon ang babaeng ito nung una nilang pagkikita. Bakit? Hindi na ba ako pwedeng lumabas dahil sa itsura ko? Naging mabigat ang boses niya. Hindi niya nagustuhan ang reaksyon nito. Iniisip ko lang naman ang mararamdaman mo, Jake, kapag nahusgahan ka ng mga tao sa labas. Huwag mo sanang masamain yun. Isa pa sana, kalimutan na lang natin yung nangyari sa una nating pagkikita. Pahayag ni Syra. Hindi na sumagot ang lalaki at muling pumasok sa bahay para kunin ang susi ng sasakyan. Nakasimangot naman ang babaeng sinundan ng tingin ng nobyo. Naisip ni Syra na hindi naman talaga panghabang buhay na magkukulong na lamang ito sa islang yun. Sana lang ay maisipan itong magpa-surgery na lang ng muka para makapamuhay sila ng normal sa syudad. Hindi siya sanay na nakakulong lamang sa isang lugar. Sanay siya sa malayang nakakagalaw. Sanay siya sa mga party at vacation. At ngayon, nais niyang kasama si Jake sa lahat ng pagkakataong iyon. Pero alam niyang imposible kapag nandito lamang sila sa lugar na ito. Pero syempre, hindi manggagaling sa kanyang desisyong magpa-surgery ito, kundi si Jake mismo
ang dapat makapag-decide tungkol dito. Ang ganda ng babae pero ang pangit ng lalaki. Gwapo sana pero may peklat ang muka. Ano ba yan, nakakadiri? Ew! Sana lang makatagal ang babae. Sa mall ay iisa lamang iyon sa mga naririnig ni Zaira na syempre batid niyang naririnig din ni Jake, pero dahil alam niya na ang pinagmulan ng peklat na iyon, tila naawa siya sa lalaki. Kumapit siya sa braso nito habang sinasabay ang maglakad ang lalaki at deadma lang sa kanilang naririnig sa kanilang paligid. Nagtataka pa itong tinignan siya pero isang matamis na ngiti ang iginawad niya sa lalaki. Pagdating nila sa bahay matapos mamili ng iba nilang gamit at sa mga kakailanganin sa kanilang kasal, sakto namang tumunog ang kanyang cellphone. Si Kay ang tumatawag. Nitong mga nakaraang araw, hindi niya sinasagot ang tawag ni Numan sa dalawa niyang kaibigan. Nahihiya siyang malaman ng mga ito na naghihirap na sila kaya magpapakasal siya kay Jake, malayo sa dream man niya. Pero ngayon, bigla na lang nagbago ang kanyang pananaw. Wala na siyang pag-aatubili sa puso niyang magpakasal dito. Alam niyang matututunan niya ang pusong mahalin ng lalaki. May mabuti itong kalooban dahil sa kabila ng ginawa niya rito noon, magagawa pa siyang pakasalan. Sinagot niya ang tawag ni Kay at inimbitahan pa ito sa nalalapit niyang kasal. What? Ikaw ikakasal na? Inaasahan niya itong magugulat ni wala nga naman siyang boyfriend. Sinabi niya na lang sa kaibigan na nakilala niya si Jake sa isang bakasyon at nahulog ang loob niya rito. Curious lang ako, sino kayang lalaki ang bumihag sa puso ng kaibigan ko? Wait, pwede ba kaming pumunta dyan ni Belle para naman ma-meet namin yung groom-to-be mo? Excited nitong tanong sa kanya. Oo naman, maganda sa isla. I'm sure magugustuhan nyo dito. Pero syempre, itatanong ko muna sa boyfriend ko. Napatili si Kay sa kabilang linya na tila kinikilig. Alam mo girl, nai-imagine ko na yung lalaking ito. Kilala naman kasi kitang mataas ang standard pagdating sa lalaki. Super gwapo niyan siguro. Tumatawa nitong wika. Siya'y natigilan. Gwapo naman talaga si Jake nung wala pa itong peklat. Pero ngayon, hindi niya masabi yun. Hindi siya gwapo Kay katulad ng iniisip mo. Pero may malaking rason ako kung bakit ko siya nais pakasalan. Pahayag niya na bumuntong hininga. Natigilan ito sa kabilang linya at tila nag-iisip. Okay, kung sino man yan, bet na rin. Total, mahal mo naman yata. So paano? Asahan mo kami dyan bukas ha. Bye for a while. Dahil tatawagan ko pa yung isa nating friend, okay? Umiti na lang siya at ibinaba ang linya. Kinagabihan habang naghahaponan, nabanggit niya kay Jake ang tungkol sa mga kaibigan. Nag-aalangan pa ito pero sa huli ay pumayag naman. Natuwa siyang ipinadala kaagad kay Kay ang kanyang address. At kinabukasan, masaya niya ding sinalubong ang mga ito sa pantalan. Katunayan nga niyan, si Jake pa mismo ang nag-drive para sa mga ito. Tuwang-tuwa si Belle at Kay na yumakap pa sa kanya. Si Jake naman, sinenyasan niyang lumapit sa kanila para ipakilala ito sa mga kaibigan. Kuyang driver, pakidala nga ng mga gamit namin sa kotse. Utos ni Belle kay Jake. Napatingin naman siya sa lalaki na agad tumalima kahit nabalak pa sana niyang pigilan. Gosh friend, napakalayo naman kasi rito pero in fairness, ang ganda ng lugar. Saad naman ni Kay na ipinabuhat din sa nobyo ang bag. Hindi siya nakaimik na hindi alam ang gagawin at sasabihin. Panay ang reklamo ng dalawa dahil sa mainit. Palibhasa, sanay ang mga ito sa aircon, nagkataon pang tirik ang araw. Excited na talaga kami sa bakasyon namin rito. Nakausap mo na ba ang boyfriend mo friend na dito kami mag-i-stay ni Belle hanggang sa kasal nyo? Hindi ba nakakahiya sa kanya? Pasakay na sila sa kotse nang magtanong si Kay. Napatingin siya sa gawin ni Jake na nakaupo sa driver's seat. Si Jake nga pala, siya yung boyfriend ko at siya rin ang aking mapapangasawa. Pagpapakilala niya sa dalawang kaibigan. Kapwa na pamulagat ang dalawang kaibigan na napatingin sa lalaking katabi niya sa unahan, hindi makapaniwala at hiyang-hiya. Naku naman friend, bakit hindi mo sinabi kaagad? Salo ni Kay na pairap siyang sinulyapan. Pasensya ka na Jake ha, nakakahiya naman sa'yo. Akala ko talaga driver ka nitong best friend namin. Yun pala ikaw yung groom, bakit naman kasi hindi mo ipakita yung mukha mo? Kasalanan to ni Zaira, hindi agad sinabi. Inis namang wika ni Belle,
Pilit pang sinilip sa unahan ng sasakyan si Jake na ngayon ay nagsisimula ng buhayin ng makina ng kotse. Okay lang, tipid na saad ni Jake sa dalawa. Hay salamat, mabuti na lang talaga mabait tong boyfriend mo, Syra. Ako nga pala si Belle, eto namang katabi ko ay si Kay. Sa aming tatlo, pinakamaganda talaga yung si Syra, lalo't makakapag-asawa na. Kami naman ay masaya na sa tikim-tikim lang. Pagkuway naghagal pa ka ng tawa ang dalawa, sinabayan pa ng apir. Siya na tahimik lang, napasulyap sa tahimik na ding si Jake. Seryoso ito habang nagmamaneho. Nahihiya siya ngayon dahil sa mga bruhita niyang kaibigan, baka anong isipin ni Jake. Pakiramdam niya nga na invade ng mga ito ang privacy ng binata. Kasi naman simula sa port hanggang sa mansyon, napakaingay ng dalawa. Ganito talaga sila kapag magkakasama. Walang pakailam sa kanilang paligid pero alam niya sa sarili niyang nagbago na siya dahil hindi niya magawang makisali sa mga ito. Pagdating nila sa isla na pagmamay-ari ni Jake, naguunahan pa ang dalawa at halos lumuwa ang mga mata dahil sa paghanga habang tinitingnan ang malawak na karagatan. Wow! White Sand Beach! Mabuti na lang talaga dala ko yung swimsuit ko. Palatak ni Kay habang dinadama ang masarap na hangin. Bakit? Akala mo ba ikaw lang? Si Belle nakabababa lamang ng kotse. Nag-usap agad ang dalawa sa gagawin mamaya. Inalalaya naman siya ni Jake bumaba ng sasakyan matapos umikot sa tapat ng pinto niya. Jake, sorry ha. Ganyan kasi talaga ang mga kaibigan ko. Maiingay. Nahihiya tuloy ako sa'yo. Paghingi niya ng pasensya sa nobyo nang maibaba siya nito. Ngumiti ang lalaki. No problem. Tugon naman ni Jake. Sure ka? Alanganin niyang tanong. Bahagya pang hinawi ang buhok ng nobyo na tumatabing sa mahaba nitong peklat sa pisngi. Nag-alangan din ito sa ginawa niya. Ipapakilala kita. Hindi mo na kailangang itago yan, Jake. Madaldal sila pero alam kong mababait naman ang mga kaibigan ko. Ngumiti siya sa nobyo tsaka hinawakan ito sa kamay. May pag-aatubili ito pero napasunod naman sa kanya. Belle, Kay, ipapakilala ko lang si Jake. May groom to be. Pukaw niya sa dalawang abala sa pagmamasid sa dagat. Hindi maikakaila ang pagkadismaya sa mukha ng dalawa pagkakita sa peklat ni Jake sa mukha. Pero mabuti na lang at hindi tulad niyang mag-overact ang dalawang kaibigan. Matapos matitigan ng mga ito si Jake, sabay pang napatingin sa kamay nilang magkadaop at sa kanya na masayang masaya sa tabi nito. Well, total naman love ka nitong friend namin na si Syra. Happy na rin kami para sa inyong dalawa. Pero Jake, wag na wag mong sasaktan tong kaibigan namin ha. Kundi, nagkatinginan pa ang dalawa tsaka nag-appear. Dagdagan namin yung peklat sa mukha mo. Tsaka nagtawanan. Alam niyang nagbibiro lang naman ang dalawang kaibigan kaya napapangiti na lang din siyang tumingin sa seryosong mukha ng nobyo. Nagbibiro lang kami, Jake. Wika ni Kay nang tila ba walang reaksyon sa mukha ng kanyang boyfriend. Pero matanong lang namin ha, mahal mo ba talaga tong friend namin? Si Belle iyon na nakatingin kay Jake ng diretsyo. Hindi sumagot si Jake, malamang kasi wala itong feeling para sa kanya. Malinaw kay Syra ang kanilang usapan. Pakakasalan niya ito, bibigyan ng anak at pagkatapos hindi na maiilit ang bahay at lupa nila. Wala silang napag-usapan tungkol sa anumang damdamin nila sa isa't isa. Basta ang alam niya ngayon, masaya siya sa anumang naging desisyon niya. Minabuting anayahan na lang ang mga ito sa loob para makakain at makapagpahinga na rin. Siya na rin ang naghatid sa magiging kwarto ng mga kaibigan. Halika nga dito, friend. Anong nakain mo't magpapakasal ka sa lalaking yun? My God, Syra, hindi ka ba nandidiri sa kanya? Mahina at pabulong iyon pero gigil na gigil si Kay. Oo nga naman, Syra, hindi ka nababagay sa isang katulad niya. Okay, mayaman siya, pero girl, mayaman din naman kayo, di ba? Singit ni Belle. Mahal ko siya, period. Tanging tugon niya sa dalawa para hindi na humaba pa ang usapan. Hindi niya naisabihin ang nagbabadya nilang pagtira sa squatter area. Baka pati siya, pandirihan ng mga ito. Ngayon lang ako naniniwala sa kasabihang love is blind. Iiling-iling si Belle. Umiti lamang siya, tsaka minandohan ng mga ito na magpahinga at tutulungan niya si Manang mag-prepare ng makakain dahil patanghali na rin.
Maging iyon, ikinagulat ng dalawa. Sino ba kasi ang mag-aakalang ang dating senyorita sa kanila ngayon ay marunong na mag-prepare, as in magluto. Sa totoo lang kasi, minsan naman talaga'y katuwang siya ni Manang magluto. Unti-unti niyang pinag-aaralan ng mga ganoong bagay, lalo pa at malapit na silang ikasal ni Jake. Matapos kumain ng mga kaibigan niya, nagayang mamasyal ang mga ito sa gilid ng dalampasigan. Inaya niya si Jake pero mas pinili nitong makabanding niya ang dalawa. Tanaw ni Jake mula sa kanyang silid dito sa pangalawang palapag ng bahay, ang tatlong babaeng tila naglalaro sa gilid ng dalampasigan na parang mga bata. Hapon na iyon at nag-aagaw ang liwanag at ang dilim. Napakaganda ng kalangitan na umaayon sa bawat galaw ng tatlong naghahabulan. Naalala niya minsan ang ganitong eksena nila ni Vanji, ganitong oras at panahon. Malaya nilang nagagawang magkasama ang masasayang sandali. Pero ngayon, wala na siyang nais pang ibang makasama sa buhay kundi si Syra. Tuluyan na niyang tutuldukan ang damdamin niya para sa nakaraan. Siguro oras na rin para malaman ito ang tunay niyang damdamin sa babae. Liligawan niya si Syra bago sila ikasal. Sana kung papalarin, nais niyang makuha ang puso ng dalaga na mahalin siya kahit na ganito ang kanyang itsura. Good morning, Syra. May inihandang almusal sa Sir Jake para sa inyong dalawa sa labas. Kakaiba para kay Syra ang umagang iyon nang bumungad sa kanya si Manang Nelly na may nakapaskil na magandang ngiti sa labi. Hi girl, good morning, halika dali. Kasabay noon ay ang pagbulaga ni Kay sa kanyang harapan at biglang hilahin papasok ng silid na inuukupan ng dalawa. Ano bang nangyayari? Bigla na lang kasi siyang iniupo ni Kay sa harapan ng tukador at ang nakangiting si Belle, pinakailamanan na ang mahaba niyang buhok, sinuklay at may kung anong inispray. At si Kay naman, nilalagyan siya ng kung anong kolorete sa muka. Heto, isuot mo. Matapos siyang ayusan, abot sa kanya ni Kay ng isang dress. Walang imik siyang napatingin sa dalawa habang nagugulumihinan. Go girl, magbihis ka na. Don't worry, di ko pa yan nasusuot no. Naghihintay na sa labas ang Prince Charming mo. Panunukso ni Kay sa kanya at nag-apirang dalawa. Hay, sana all. Bago siya ipinagtulakan papasok ng CR bitbit ang damit. Wala siyang kaidi-idiya sa kalokohan ng dalawang kaibigan. Matapos makapagbihis, tinignan niya ang sarili suot ang maiksing damit ni Kay na bumagay sa kanya. Kaunti lang kasi ang damit niyang dinala nang pumunta rito sa isla, kaya halos paulit-ulit lang ang damit na isinusuot niya. Pero ngayon, lumantad ang magandang hubog ng kanyang katawan, ang mabibilog niyang hita at balakang, ang mahaba at mapuputi niyang legs na tila may balak akitin ng Jake na iyon. Pagkalabas ng banyo, nagtitili ang dalawa habang nakapamulagat. Ayan na girl, ang ganda mo na. Lalong maiinlove sa'yo si Papa Jake. Naiiling naman siya sa mga ito. Tsaka niya lang napag-alaman na ng plano ng dalawa paglabas niya ng bahay dahil may isang mesa sa may bakuran na napapalamutian ng mga bulaklak at may pabalons pa at may iba pang putahe ng pagkain. Nakatayo naman si Jake sa gilid ng mesa at nakangiting pinagmamasdan siya. Teka, anong ibig sabihin na to? Hindi niya maiwasang mapangiti na ring tanong sa dalawa niyang kaibigan. Surprise ang tawag dyan. Imagine, kami yung bisita. Kami pa yung naatasang mag-prepare ng almusal nyo. Kaloka. Pero carry na rin, total friend ka naman namin. Ano pang iniintay mo? Go na! Patulak sa kanya ni Belle na sinigundahan ng impit na tili ni Kay na animo kinikilig. Si Manang naman, nalingunan niyang malawak na nakangiti habang nakatingin din sa kanya. Nang magsimulang maglakad palapit kay Jake, hindi niya matanggal ang matamis na ngiti sa kanyang labi. Parang may kung anong kiliti sa kanyang pakiramdam. Good morning. Bati ng binatang walang kurap na nakatitig sa kanyang kagandahan. Nag-abot pa ito ng isang punpun ng bulaklak. Jake, anong nangyayari? Kunot ang noong tanong, bagaman ay nakangiti siya. Inalalayan siya nitong umupo sa isang silya. Nang mapalingon sa gawin ng mga kaibigan, wala na ang mga ito doon. Pakiramdam niya kasi pinagkaisahan siya ng mga ito. Umupo muna ito sa kanyang harapan bago sumeryoso. Gusto kitang ligawan, Syra. Saad nitong hawak ang isang kamay.
Pakiramdam ni Zaira. Gumapang ang init na nagmumula sa palad nito patungo sa magkabilang pisngi niya. Pero bakit naman, Jake? Di ba nga ikakasal na tayo? Gusto ko, bago tayo ikasal maging official muna kitang girlfriend. Mahal kita, Zaira. Can you be my girlfriend? Emosyonal na tanong nito sa kanya. Matagal na naumid si Zaira habang nakatitig lang kay Jake bago sumagot ng yes. Hindi na siya magpapakipot. Isang malaking bagay sa kanya na maging official niyang kasintahan si Jake bago pa man sila ikasal. Tanggap niya kung ano ito at kung anong meron sa mukha ng lalaki. Hindi niya napagbabasehan ang anyo ni Jake kundi kung ano ang nararamdaman niya. Dahil lang totoo, hindi niya napapansin ang peklat sa mukha nito. Ang nakikita niya lang kay Jake ay ang maganda nitong katangian. What do you mean yes? Alanganing tanong ni Jake sa kanya. I mean, I love you too. Kinikilig pa niyang tugon. Totoo? Napakagat-labi ito at napapangiting siya'y tinitigan. Maya-maya, masayang tumayo at siya'y niyakap. Mabilis ding yumakap sa lalaki ang dalaga. Hindi niya maipaliwanag ang sarap ng pakiramdam habang nakakulong sa mga braso nito. Napakasaya niya. Habang sina Kay at Belle na nakasilip sa bintana at pinanonood ang magandang eksena sa pagitan ni na Jake at Zaira ay nag-appear tsaka masayang nagtatatalon na sinabayan ng masayang pagtawang may kahalong kilig. Tuwang-tuwa para sa dalawang magkasintahan, si Manang naman napapangiti lamang sa dalawa. Matapos mag-almusal ang magkasintahan, magkahawak kamay na naglakad ang mga ito sa gilid ng dalampasigan. Kapwa masayang nagkukentuhan. Si Zaira, binahagi sa nobyo ang masayang buhay niya nung nag-aaral siya at kasama ang mga kaibigan ngayon. Si Jake naman, kinuwento kung paano nito tinahak ang buhay mag-isa simula nang maulila hanggang sa naging matagumpay naman, bagay na lalong hinangaan niya sa lalaki. Para bang unti-unti nilang kinikilala ang isa't isa. Nang mapagod ang dalawa sa paglalakad, napagpasya nilang umupo sa lilim ng isang puno. Nasa dulo na sila noon ng lupain ni Jake dito sa isla. Tahimik na tanging ingay ng dagat lamang ang kanilang maririnig. Jake, huwag ka sanang magagalit ha. Maya-maya ay untag ni Zaira. Gusto ko sanang pagkatapos ng kasal natin. Okay lang ba na sa Maynila na tayo tumira? Maganda naman dito sa isla pero alam mo namang hindi ako sanay sa ganitong lugar. Paglalambing ni Zaira sa nobyo at bahagya siyang sumandal sa dibdib ni Jake. Ikaw ang bahala. Maya-asikasuhin din naman ako sa Maynila. Tugon ni Jake na ikinangiti ni Zaira. Thank you, Jake. At masaya siyang yumakap sa nobyo tsaka bahagyang tumingala sa lalaki. Nakaharap na siya ngayon sa nobyo at hinawi niya ang mahabang buhok nito na tumatabing sa mukha ng lalaki. Gusto niyang matitigan ng dalawang magagandang mga mata ng lalaki. Sa ilang saglit nilang magkatitigan, hinaplos nito ang magkabila niyang pisngi. Nakita niya itong napalunok nang mapatingin sa kanyang mga labi. Alam niyang nagtitimpi itong hagkan na mga yun pero nag-aantay lamang siya. Kalaunan, unti-unting idinikit ni Jake sa kanyang mukha nito. Naramdaman niyang hinalikan siya sa pisngi ng nobyo bago siya mahigpit na niyakap. Mahal na mahal kita, Zaira. Ngayon lang ulit ako nagmahal ng ganito. Mangako kang hindi ka mawawala pa sa akin. Pakiusap ni Jake sa kanya. Yumakap din ang babae rito. Pangako, Jake. Hinding-hindi. Mahal din kita. Tinugon niya rin ng mahigpit na yakap ang yakap nitong iyon na may matamis na ngiti sa labi. Ang gaan ng kanyang pakiramdam sa mga sandaling yun. Totoong in love siya kay Jake. Nararamdaman niya iyon sa kanyang puso. Anong nangyari? Magkwento ka nga sa amin. Pahila siyang dinala sa kwarto ng mga kaibigan nang makabalik siya sa mansyon. Kilig na kilig ang dalawa. Inirapan niya ang mga ito. Nag-date kami after breakfast at wala pang nangyari no kung yun ang gusto ninyong malaman. Mataray niyang wika. Sinundot-sundot ni Belle ang kanyang tagiliran. Umamin ka na kasi, ang tagal nyo kaya doon. Si Kay ay ganoon din. Hoy, kung kayong dalawa sanay sa one night stand, ibahin niyo ako. Isa pa gentleman kaya si Jake, kaya hindi siya katulad ng iniisip niyo no. Galit-galitan niyang singhal. Ano namang masama kung magtikiman kayo? Love niyo naman ang isa't isa. Wala nang 1 week at ikakasal na kayo.
Taas kilay na wika ni Kay. Tigilan niyo nga ako, basta kasal muna bago yun. Namiwang siya sa harap ng dalawa bago niya tinalikuran ng mga ito at nagtungo sa kanyang silid. Pigil ang ngiting may kasamang kilig. Si Jake naman, pagdating sa kanyang silid, tinawagan ng kaibigang abogado upang ayusin ang titulo ng bahay at lupa ng mga Esquivel. Gusto niyang bago sila maikasal ni Zaira, maibalik na iyon sa mag-asawa. Aasikasuhin na rin niya ang pagbabalik sa kanyang company. Handa na nga kaya siyang humarap sa maraming taong mapanghusga? Marahang napabuntong hininga si Jake bago bumulong. Kaya ko to. Bridesmaid sina Kay at Belle na siyang katuwang ni Zairang mag-asikaso sa invitation card at souvenir, maging sa paglalagay ng buong decorations ng mansyon dahil dito gaganapin ang kasal nila ni Jake. Kahapon ay nakausap na nila ng nobyo ang magkakasal sa kanilang pari. Nakahanda na rin ang kanilang isusuot na mga ninganing isukat ni Zaira. Subalit ang sabi ni Manang Nelly, bawal daw yun. Maaaring hindi matuloy ang kanilang kasal ni Jake pag nagkataon ayon sa pamahiin ng pinagmulang probinsya ni Manang, kaya hanggang masid lamang si Zaira sa napakagandang wedding dress niya. Hello Iha, may good news ako. Mula sa kabilang linya ang boses ng kanyang ina 2 araw na lang bago ang kasal nila ni Jake. Kausap niya ito ngayon sa cellphone at inaasahan niya ngayon ang dating ng mga magulang niya dito sa isla para dumalo sa kasal nila ni Jake. Anong good news, ma'am? Excited niyang tanong. Naibalik na sa amin ng dad mo ang titulo ng lupa at bahay natin, anak. Hindi na tayo mapapaalis. Hindi na tayo titira sa squatter. Masayang-masaya ang kanyang ina. Halos maiyak nga ito. Napangiti naman siya sa sobrang saya. Talaga, mami. Salamat naman. Alam kong hindi ka naaatras sa kasal ninyo, anak. Hindi na rin ako tutol but once na sinaktan ka ng Jake na yun, mananagot siya sa akin. Gigil na wika nito. Natawa lamang siya bilang reaksyon. Mahal na mahal siya ni Jake. Paano mangyayaring sasaktan siya nito? Ma'am, pwede ba stop thinking about it? Ang mabuti pa, mag-prepare na kayo ni Dad dahil inaantay na namin kayo, okay? Kami na ni Jake mismo ang susundo sa inyo sa pantalan. Sabi na lamang niya rito. Naku, excited nga tong daddy mo. May isa pa pala akong good news sa'yo, anak. Tinulungan ni Jake ang ama mo na maibangon muli ang ating company. Kaya nga, alam mo nagustuhan ko talaga tong mapapangasawa mo, Iha, kahit na hindi ka gwapuhan. Ma'am, enough. Putol niya sa masakit na sasabihin ng ina laban kay Jake. Mahal ko siya at kung anumang masasakit na sasabihin mo sa kanya, nasasaktan din po ako. Natamimi muna ito bago nagreklamo. Hay anak, bakit ba kasi sa dinami-dami ng lalaki na in love ka sa Jake na yan? Paano mo naman ako mabibigyan ng cute na apo aber? Napapahikbi ito sa kabilang linya. You know what, ma'am? I have to go. Mas madrama pa kayo sa akin eh. Ikakasal na lang ako, nagkakaganyan pa kayo. Basta maghihintay kami ni Jake sa pagdating ninyo ni Daddy, okay? Wait! Hindi niya na inintay ang sunod na sasabihin ng ina at pinatay na ang linya. Itinabi niya ang cellphone at inayos ang magiging silid ng magulang pagdating. Nilinis iyon at pinalitan ng bedsheet maging kurtina. Pang-4 na silid yun mula sa bukana ng hagdan sa pangalawang palapag ng bahay. Ang pangatlo ay siyang inuukupan ng mga kaibigan. Ang sabi ni Jake, walang darating na kamag-anak nito dahil nasa estate ang nag-iisang kapatid ng ama. At sa side naman ng ina, nasa malalayong probinsya. Matapos maglinis, hinanap niya ang nobyo. Siyempre, makakarating bro, kasal mo yan eh. Kausap ni Jake ngayon ang kanyang kaibigan. Nagbago kasi ang isip niya. Kung dati ay civil wedding lamang ang nais niya, ngayon ay sinunod niya ang kagustuhang kasal sa pari ng kasintahan. Minsan nga lang naman sila ikakasal ni Zaira, kaya nais niyang maging memorable iyon. Salamat bro, best man ka kaya inaasahan kong maaga kang makakarating. Tumawa ang kaibigan. Oo naman, hindi ako pahuhuli. Kung gusto mo bukas na bukas pumunta na ako dyan. Tatapusin ko na lahat ng mga appointment ko ngayong araw para makalipad na ako papunta dyan. Alright? Matapos magkasundo ng magkaibigan, tinawagan naman ni Jake ang nag-iisang pinagkakatiwalaan niya sa negosyo, si Mr. Enrico Baltasar na siyang namamahala ngayon since nagtago siya rito sa isla at namuhay mag-isa ng halos 2 taon na.
Kailangan ng kanyang ama si Enrico, ang nag-iisang pinagkakatiwalaan niya. Inimbitahan rin niya ang buong pamilya nito sa kanilang kasal ni Syra. Nagulat man, masaya ito para sa kanya at nangakong makakarating sa kasal. Matapos makausap si Mr. Baltasar, itinabi na ni Jake ang kanyang cellphone. Wala na siyang ibang inaasahang bisitang darating kundi ang tanging kaibigang si Fred at ang buong pamilya ni Enrico na itinuring niyang ama. Matapos itabi ng cellphone, hinanap niya ang nobya. Sa veranda niya ito nakita, kausap ang dalawang kaibigan. Dinig niya ang masayang tawanan ng tatlo bago siya malingunan ni Syra na papalapit sa mga ito. Nakita niya ang pagningning ng mata ni Syra pagkakita sa kanya. "Jake, tamang-tamat nandito ka. Ito kasing si Syra may sinasabi oh." Ani Kay na panay ang tawa at sinabayan ng kaibigang si Belle. Wala siyang ideya sa pinag-uusapan ng tatlo pero napangiti siya nang mapansing namumula ang magkabilang pisngi ni Syra nang tumingin sa gawin niya. Pati tungkil ng ilong nito ay namula na rin. "Tigilan niyo nga ako, kayo itong walang tigil sa kakatudyo sa akin. Sige kayo, pag si Jake hindi makapag-intay sa kasal namin." Hinataw ng nobya ang dalawang kaibigan. Nakikita niyang walang pagkukunwari sa mga mata ng nobya sa tuwing nasa harapan siya nito. Nandoon ang totoong pagmamahal para sa kanya. At kahit napakaingay ng mansyon simula nang dumating ang magkaibigan, ay parang okay lang din sa kanya ang lahat, lalo na kapag nakikita niyang napakasaya ni Syra. Para bang kahit ano, kaya niyang ibigay sa babaeng mahal niya. Nang mapikon si Syra sa biro ng dalawang kaibigan, hinila siya nito palayo sa dalawa. Ngayon ay malayo na sila sa dalawa nitong kaibigan. "Pasensya ka na Jake, ganun lang talaga sila. Iwan ko ba kung saan pinaglihi ang mga iyon?" Naiinis pa rin ito. Marahan niyang hinawakan sa magkabilang braso ang babae bago iniharap sa kanya. "Syra, sigurado ka na ba talaga na magpapakasal sa isang katulad ko? Hindi mo ba ako ikakahiya sa iba mo pang kaibigan kapag nakita akong ganito?" Naging seryoso si Jake bago hinawi ang mahabang buhok upang tumambad sa harapan nito ang mahabang peklat. Walang nabago sa reaksyon nito nang tumingin sa kabilang bahagi ng kanyang pisngi. Lumamlam ang mga mata nito at tinitigan siya sa mga mata. "Mahal kita Jake, at oo, magpapakasal ako sa iyo kahit na anumang mayroon dyan sa mukha mo. Hindi na mahalaga sa akin kung anong sabihin ng ibang tao. Ikaw lang ang lalaking gusto kong makasama habang buhay." Hindi niya maiwasang yakapin ng mahigpit si Syra. Dahil dito, binalot ng sobrang kaligayahan ng puso sa pagkakataong yun at mas lalo atang minahal niya si Syra. Dumating ang araw ng pinakaiintay ni na Jake at Syra, ang araw ng kanilang kasal. Habang naglalakad palapit sa kanyang pinakamagandang babae sa kanyang paningin sa araw na yun, halos huminto ang pag-inog ng kanyang mundo. Hindi mapalagay ang dibdib niya sa pagkabog. Napakasaya ni Jake sa mga oras na iyon. Kaligayahan ngayon niya lang ulit naramdaman. Ang ikasal sa babaeng minahal niya sa pangalawang pagkakataon ay hindi niya mapaniwalaan. Napapalunok siya sa sobrang excited. Hindi niya inakalang darating pa siya sa araw na iyon na hindi niya akalaing magiging ganito kasaya. Nagiinit ang kanyang pakiramdam na umabot sa kanyang mga mata nang mahawakan ng palad ni Syra. Kinamayan agad siya ni Mr. Escabal at tinapik ang kanyang balikat na tila ba sinasabing ibinibigay ko na sa iyo ang kamay ng aking anak. Tango at ngiti lamang ang naging tugon niya. Ang ina ni Syra, naiiyak na niyakap muna ang anak bago tuluyang inabot sa kanya ang palad ng mapapangasawa at sa unang pagkakataon, nginitian siya. Ngiting katulad ng asawa ay may tiwala sa kanya. Tinanguan niya ito at iginiya ang babae sa harap ng nag-iintay na pari sa kanilang harapan. Nagsimula ang seremonya ng kasal sa gilid ng dalampasigan habang sumasabay ang mahihinang alon ng karagatan at pagsayaw ng mga halamang nakapalamuti sa paligid. Tsaka pa lang yata siya nakahinga ng maluwag matapos ideklara ng pari na sila ay mag-asawa na ni Syra. Umalingaw-ngaw ang palakpakan sa kanilang paligid matapos niya itong kintalan ng halik sa labi. Sabay pa silang humarap sa mga ito na kapwa nakangiti. At ang buong mansyon ay napuno ng kasiyahan sa maghapon bilang selebrasyon ng kanilang kasal. Ang mga magulang ng asawa na natili sa mansyon hanggang kinabukasan. Ang buong pamilya naman ni Mr. Baltasar bumalik din kaagad sa Maynila. Si Fred ay ganoon din,
Nag-stay lamang ito ng isang araw sa isla at lumuwas na rin ng Maynila. Ang tanging naiwan sa mansyon na inabot ng hanggang kinabukasan ay ang dalawang kaibigan ng asawa na si Nabel at si Kay. Pero sa araw na iyon, ihahatid nilang mag-asawa sa sakayan pabalik sa Maynila ang dalawa. Ayaw pa sana naming umuwi Kaso naisip namin ni Bel na honeymoon nyo nga pala ngayon at kailangan nyo ng privacy. Nanunodyo ang boses ni Kay. Sinigundahan pa ng kinikilig na tawa ni Bel. Napatingin sa gawin niya ang asawa. Nag-iwan ito ng matamis na ngiti. Nginitian niya rin ito pabalik. Ngiting nagsasabing, masusolo na kita. Ilang araw din siyang nagtimpi. Unang gabi nila, maagang nakatulog si Syra dahil sa pagod. Pangalawang araw matapos ang kasal nila, may pahabol pang selebrasyon dahil naroon pa ang magulang ng asawa, kaya nalasing siya at maagang nakatulog. Pangatlong gabi, sa gilid sila ng dalampasigan na tulog kasama ang dalawang kaibigan ng asawa. Nais kasi iyong ma-experience ng dalawa kaya wala silang privacy ni Syra. At laking pasasalamat niyang nakaisip ng umuwi ang mga ito dahil isang linggo lamang silang mag-stay sa isla at babalik na sila sa Maynila kasama si Manang at magiging bahay bakasyon na lamang ang mansyon dito sa Isla Salvacion. Inip na inip siyang pinagmamasdan ang tatlong nagpapaalamanan sa isa't isa nang marating nila ang pantalan. Tinignan niya ang oras, hapon na iyon at baka maiwan pa ng huling bangka ang dalawa. Kaya nilapitan niya ang mga ito at itinaboy ng sumakay dahil paalis na yun. Inintay pa munang mawala ni Syra sa paningin ng sinasakyan ng dalawa habang panay ang kaway. Bye! Sigaw pa nito bago siya sinulyapan ng nakangiti. Uwi na tayo, wala nang maingay. Pahila siyang dinala sa kotse ni Syra. Malapit nang maubos ang pasensya ko sa mga kaibigan mo. Kung di pa nila naisip umuwi ngayon, ako na mismo ang maglalayo sa kanila. Pili yun niyang saad habang inaalalayang sumakay ang asawa pasakay ng kotse. Sinadya nitong ilapit ang mukha sa kanya, yung nalalanghap na niya ang mabangong hininga nito. Sige nga Mr. Salvacion, anong gagawin mo ngayong wala na sila? Humaplos ang isang kamay nito sa dibdib niya. Sa ginawa nito ay napalinga siya. Wala namang gaanong tao sa pantalan, walang makakakita kung hahalikan niya ito, pero nagtimpi pa rin siya. Inalis niya ang kamay nitong nagbigay ng kakaibang init sa kanya. Sweetie, wag mo kong akitin dito. Pabulong niya, tsaka maingat itong isinampas sa kotse at bahagyang hinalikan sa labi, pero kumapit ang kamay nito sa leeg niya bago pa man siya makalayo sa asawa. Mapang-akit ang magaganda nitong mata na tumitig sa kanya. Nginitian niya lang ito, tsaka tinanggal ang dalawang kamay na nakakapit sa kanya, tsaka tinungo ang driver seat. Habol-habol lamang siya ng matamis nitong ngiti hanggang sa magsimula na siyang mag-drive. Halos paliparin niya ang sasakyan pabalik ng mansyon at mabilis na iginarahe. At ngayon nga, buhat niya paakyat sa kwarto nilang dalawa ang asawa. Si Manang ay nakangiti lang sa kanilang dalawa nang madaanan nila sa sala. Pagdating sa kanilang silid, para itong babasaging kristal na inilapag ni Jake sa ibabaw ng kama. Bahagyang itinukod ang isang braso sa kama upang hindi maramdaman ni Syra ang buong bigat niya, pero mahigpit siya nitong niyakap upang magdikit ang kanilang mga katawan. I love you Mr. Salvacion, anas ni Syra habang unti-unting inilalapat ang mga labi sa kanya. I love you more than everything my wife, pabulong na wika ni Jake bago ito pugpugin ng halik sa pisngi. Halik na tumagal matapos marating ang labi ng asawa. Gumanti si Syra ng halik, mas malalim, kaya nag-init siya at hindi na napigilan ang sarili. Naging mapangahas na ang sunod niyang kilos dahil kinakalas niya na ang sagabal nito. You ready my wife? Masuyong tanong ni Jake. Tumango-tango ito, mas lalong mapang-akit. Nagsimula nang humaplos ang palad niya at nakikita niyang napapapikit ito. Napapakagat ng labi. Nang malapit na ang palad niya sa gitna ng mga hita nito, napadilat si Syra. Nginitian niya ito. Alam niyang nag-aalala ang asawa sa mangyayari ngayon, pero naipangako niyang hindi ito sasaktan. Pero eka nga, promise is meant to be broken dahil hindi naman niya natupad ang pangakong yun sa unang beses nilang sinubukan ni Syra.
Bagaman naging maingat sa pag-angkin, nasaktan pa rin ang kanyang asawa. Ganoon man, pareho naman silang naging masaya sa mga sandaling yun. Higit lalo siya. Masaya ako nakabalik ka na, Jake. Agad kinamayan ni Mr. Baltasar ang lalaki pagpasok nito sa office. Nakatawa pa si Mr. Baltasar na niyakap si Jake na parang isang tunay na anak at matagal nang nawalay. 3 araw na silang nakakabalik sa Maynila matapos ang honeymoon nilang mag-asawa. Tsaka niya napagpasyahan na tuluyang bumalik sa opisina. Salamat. Ngayon buo na ang pasya kong humarap sa mga tao sa kabila ng itsura ko. Pahayag ng lalaki. Jake, nang pakasalan ka ni Syra, pinatunayan mo lang sa marami na napakagandang lalaki mo pa rin sa kabila ng peklat na yan. Kahit ako hindi makapaniwalang napakaganda pala nitong si Syra. Kita mo naman mahal na mahal ka. Wika ni Mr. Baltasar. Isang ngiti ang pinakawalan niya. Totoong dahil kay Syra, nagkaroon siya ng confidence sa sarili. Pakiramdam niya, muling nabuhay ang puso niya. Pagkalipas ng ilang oras, ay nagpatawag ng meeting si Mr. Baltasar upang i-announce na babalik na ang dating CEO ng company na iyon. 2 oras ang lumipas, naipon ang lahat ng mga stockholder at business partners nila. Nang magsimulang magsalita si Jake sa harapan ng lahat na may tabing ang muka, sinabi ni Mr. Ocampo na kung pwede, ipakita niya ang kanyang muka. Ginawa naman ni Jake. Unti-unting hinawi ang kanyang mahabang buhok na tumatabing sa kanyang muka, dahilan para magulat ang ibang naroon na hindi nakakakilala sa kanya. Paano ka namin hihirangin isang bagong CEO kung ganyan ang itsura mo? Paano ka formal na harap sa ibang tao kung sa amin palang nag-aalangan kang ipakita ang mukha mo? I'm sorry, pero hindi ako pabor na maging isa kang CEO sa kumpanyang ito. Kapag nagpumilit ka, magpupull out ako ng shares ko. Pagalit at diretsong saad ni Mr. Ocampo na sinang-ayunan ng ibang naroon. Sa totoo lang, tanging si Mr. Baltasar lamang ang kanyang naging kakampi sa mga oras na iyon. Alam niyang may punto ang mga ito. Bago pa man matapos ang meeting, nag-walk out ang iba at iilan na lang ang natira. Muli ay nakadama si Jake ng panliliit sa kanyang sarili. Tahimik siyang umuwi at nabigo sa kanyang unang araw. Napansin naman ni Syra na tila wala sa mood ang asawa. Dama niyang may problema ito. Sobrang tahimik ni Jake nang umuwi kanina, pero hindi niya magawang magtanong. Matapos nilang maghapunan, wala ito sa kanilang silid paglabas niya ng banyo. Jake? Untag niya sa asawa nang makita ito sa veranda at tahimik na nakaupo sa isang bench. Nilingon niya ito at ngumiti. May problema ba? Tsaka niya lang naisipang magtanong. Tumango naman ang asawa. Akala ko, Syra, okay na ang lahat. Pero maraming umayaw na palitan ko si Mr. Baltasar sa pwesto bilang CEO. Alam naman natin ang ilang investors ang nagpapatibay sa company. At ayoko mawala ang pinaghirapan ni Dad. Nauunawaan naman ni Syra ang sinabi ni Jake. Tingin niya ay may kinalaman ng peklat nito sa muka. Naawa siya itong niyakap. So anong plano mo? Babalik na lang ba tayo sa isla? Magtatago ka ulit sa mga tao? Tanong niyang alanganin. Umiling ang lalaki. Hindi ko alam sa ngayon, Syra. Siguro hindi ko pipiliting palitan si Mr. Baltasar sa pwesto niya kung ayaw nila. Magiging isa muna ako empleyado ng company. Ano man ang desisyon mo, Jake, nandito lang ako. Mahal na mahal kita. Sabi niya sa asawa. Salamat sa pagmamahal. Hinaplos nito ang mahaba niyang buhok tsaka tinitigan ng mukha niya. Naging seryoso si Jake bago siya hinalikan sa labi. Gumanti siya ng halik at yumakap sa lalaki. Kalaunan, pinanggigilan na nito ang kanyang labi hanggang sa humantong sila sa kanilang silid at nauwi sa mainit na sandali. Kinabukasan, maagang umalis si Jake at nag-iwan na lang ito ng note sa kanya. Siya naman ay inaliwang sarili sa pagtulong kay Manang. Bandang tanghali, tumawag ang lalaki na baka gabihin ito dahil nasa site. Mas mahirap ang ginagawa nito bilang isa na lamang empleyado. Nakakadama tuloy siya ng awa sa asawa pero hindi naman niya pwedeng sabihin yun kay Jake at baka mawalan na naman ito ng tiwala sa sarili. Alam niyang kaya ni Jake yun. Pasado 7:00 ng gabi, pauwi na si Jake galing site. Wala pa iyon sa 3 kilometro ang layo sa building ng Salvation Company. Mas okay kung siya ang mag-aasikaso sa mga materyales.
Isa ito sa matagal na nilang project na ngayon lamang ulit niya mapagtutuunan ng pansin. Madilim sa parking area pero may ilang tao pa ang dumadaan. May 3 kalalakihang padaan sa tapat niya at tila mga lasing. Hoy, bakit ganyan kang makatingin sa akin? Dinuro siya at sininghala ng isang lasing pagkatapos ay nagtawanan. Wala sana siyang balak patulan ng mga ito lalo na't matino naman siya kaysa sa 3. Kaso, bigla siyang hinablot sa kwelyo ng isa habang pasakay siya ng kotse. Teka, bakit ba kasi nakatakip yung buhok mo sa mukha mo? Susubukan sana nitong pakialamanan ng buhok niyang tumatabing sa mukha niya nang pigilan niya ang kamay nito. Dahil dito, nagalit ang lalaking lasing at siya ay sinuntok. Hindi nakahuma si Jake kaya siya'y napasuray. Dahil dito, lumantad ang itsura niya sa 3. Walang yaka, kaya naman pala ayaw mong ipakita yung mukha mo dahil isa ka palang halimaw. Nagtawanan ng mga ito bago maanduhan ng isang hawakan siya sa magkabilang braso. Bumunot pa ito ng kutsilyo. Bakit kasi hindi natin gawing 2 ang peklat sa mukha mo? Pangit kasi pag isa lang. Sabi pa ng lasing na lalaki na nanlilisik ang mga mata. Dito nakaramdam si Jake ng matinding galit. Nang lumapit ang isang lasing para hawakan siya, sinalubong niya ito ng magkakasunod na suntok bago bumagsak ng tulog. Kumasa ang isang lalaking lasing at lumapit sa kanya. Pero sinalubong niya rin ito ng 2 suntok bago duling na bumagsak sa lupa. At katulad ng isang lasing, naghilik kaagad. Ang natitira na lang ay ang lalaking may hawak na kutsilyo. Tulala itong napatingin sa kanya at takot na takot, lalo at humihingal siya sa galit. Huwag kang lalapit sa akin halimaw. Malakas nitong sigaw na napaihisa sa lawal bago nabitawan ang hawak na kutsilyo. Nanginginig ito na sinaklot ng takot. Napabuntong hininga siya bago ito iniwan tsaka sumakay ng kanyang kotse at pinaharurot pa uwi. 5 buwan nang lumipas matapos ang insidenteng iyon kay Jake sa parking lot at sa patuloy na pagkutsa sa kanya ng iilan, tila ba hindi siya makapamuhay ng normal. Sa mall kapag namamasyal sila ni Syra or kapag kumakain sila sa labas, hindi niya maiwasang marinig ang pangungutya sa kanya. Sabi niya sa sarili, hindi siya magpapaapekto sa kung anong mga naririnig, subalit nasasaktan siya. Tao pa rin naman siyang may damdamin, nakakarinding marinig ang kakaibang pagtrato sa kanilang mga hindi normal ituring. Kahit ang may mga kapansanan, para bang katatawan ng salip na kaawaan at intindihin kung ano nga ba ang pinagmulan nun. Hindi niya ginusto ang nangyari sa kanya nun, pero pinagdudusahan niya pa rin hanggang ngayon. Tanging si Syra lang ang tumanggap sa kanya na minahal siya ng sobra. Kapag magkaharap sila at kapag kasama niya ito, hindi maramdamang may mali sa kanya. Katulad na lang ng mga sandaling yun, tahimik siyang nakatayo sa teres nang maramdamang niyakap siya nito mula sa kanyang likuran. Love, tahimik ka na naman. Palagi ka na lang may iniisip. Lumipat ito sa kanyang harapan at sumiksik sa kanyang katawan. Masuyo niyang hinaplos ang unti-unting lumalaki nitong tiyan. Buntis ang asawa niya at blessing iyon sa kanilang 2 dahil triplets ang kauna-unahan nilang anak. Iniisip ko lang na sana yung mga taong nangungutya sa akin, wag na madamay ang mga anak ko. Mahal na mahal ko kayo, Syra. Tsaka niya marahang hinagka ng buhok nito. Huwag ka sanang magagalit, Jake, ha? Advice ko lang naman sa'yo. Ako, tanggap ko kung ano ka. Pero kapag may naririnig akong hindi maganda laban sa'yo, alam mo bang mas masakit sa akin? Kaya sana pumayag ka ng magpa-opera. Please, Jake, gusto kong mamuhay tayo ng masaya. Naiiyak si Syra habang nakikiusap sa asawa. Hindi madali para sa kanyang sabihin iyon dahil kailanman hindi basihan ang itsura ng isang tao kundi ang kalooban. Pero dahil maraming nakapalibot araw-araw kay Jake sa trabaho nito na nakabase lahat sa itsura, nag-aalala siyang kapag lumaki ang kanilang mga anak ay mabuli ito dahil sa pangit na ama at hindi niya kayang makita na pati ang mga anak nila ay masasaktan din. Okay, sweetie, gagawin ko. Malumanay na saad ni Jake. Alam niyang hindi iyon ang gusto ng lalaki, kundi ang nais sana ng asawa ay tanggapin ito ng lahat katulad ng pagtanggap niya rito. Thank you, Jake. Usal niya at masuyong hinaplos ang mukha nito.
Matagal pinagmasdan ni Jake ang mukha sa salamin ng gabing yun habang mahimbing ng tulog ang asawa sa kanilang kama. Napabuntong hininga siya sa naging desisyon. Wala na siyang dapat pang patunayan kay Zaira dahil alam niyang mahal siya nito. Kung nais man niyang baguhin ang muka at ibalik iyon sa dati, ay dahil nais niyang humarap sa tao na may tiwala sa kanyang sarili. Really? And who make you decide to have a plastic surgery? Natutuwang tanong ni Mr. Baltasar nang magpaalam siya kinabukasan ng ilang buwang leave para sa kanyang pagpapa-opera. Nandito siya ngayon sa office nito. Sarili kong desisyon to. Siguro dahil nahihirapan na rin ako sa sitwasyon ko kapag humaharap sa mga tao. Tugon niya naman rito. Sa totoo lang, matagal ko nang nais sabihin to sa'yo, Jake, kaso ayoko namang ma-offend ka. Matanda na ako't nais ko na ring isuko ang pwesto ko sa'yo. Gusto ko nang mag-retired. Natatawa nitong Saad. Alam ko yun at nakikita kong hirap kayo to deal with someone, lalo na sa mga taong matataas ang tingin sa kanilang sarili dito sa company ko. Napabuntong hininga ito at tumango-tango. Salamat naman at napag-isip-isip mo yan, Jake. Natutuwa ako. Matagal-tagal mo rin tiniis ang pangungutya ng mga tao. Buong akala ko nga magtatago ka na lang sa isla. At malaki ang pasasalamat ko kay Zaira dahil alam kong isa siya sa mga naghikayat sa'yo. Good luck, Jake. Masaya pang dugtong ni Mr. Baltasar. Matapos ang ilang sandali nilang pag-uusap nito, nagpaalam na rin siya, lalo't may gagawin pa ang lalaki. Maging si Manang, natuwa sa kanyang desisyon. Nasabi na rin kasi ng kanyang asawa ang tungkol dito. At dahil buntis si Zaira, ayaw niyang ma-pressure ang asawa. Mag-isa siyang lilipad pa Amerika upang doon magpa-opera. Ingatan mo ang baby natin, ha? Huwag kang magpagod. Palagi kitang tatawagan, my wife. Mamimiss kita. Hinalikan ni Jake ang mukha ng asawa. Ngayon ang araw ng pag-alis ni Jake at walang katapusan ang pagpapaalam nila sa isa't isa. Natatawa naman si Manang na nakamasid sa mga ito para bang hindi na magkikita pang muli ang dalawa. Sa bagay, parehong hindi sanay ang mga itong magkahiwalay. Malungkot pang kumaway si Zaira sa asawa nang tuluyang makaalis ang taxi kung saan lulan si Jake. Dasal niyang maging successful ang operasyon ng asawa. Tama lang naman ang desisyon ng asawa mo, ihang magpa-opera. Aba, hindi ako papayag na pati ang apo ko madamay sa hindi maayos na itsura ng asawa mo. Kahit ako man ay nandidiri sa kanya nang makita ko noong una. Reaksyon ng kanyang ina nang minsan siyang dumalaw sa bahay ng mga magulang at sabihing nasa ibang bansa ang asawa para sa operasyon. Kasama niya si Manang Nelly dahil mamaya isasabay niya nang dumaan sa supermarket para maggrocery. Ma'am, grabe naman kayong magsalita. Isa din kayo sa mga rason kung bakit kailangan niyang gawin to. Nabibilang kayo sa mga taong mapangmata. Hindi niyo man lang inisip ang magiging damdamin ko. Wika niyang nagtatampo. Hindi masamang magsabi ng totoo, iha. Mayaman naman siya. Kaya niyang gawin kahit ano sa pera niya. Natutulungan niya nga yung ama mo at ibang tao, kaya dapat tulungan niya rin yung sarili niya. Hindi na siya sumagot pa. Hindi naman kasi ito magpapatalo at tumuloy na lang sa komedor upang maghanap ng makakain. Nitong buwan kasi, napansin niyang nagtatakaw na siya hindi katulad noong mga nakaraang araw na palagi siyang nahihilo at nasusuka sa kahit na anong makain at maamoy. Mabuti na lang at may nakita siyang ubas sa rep, kaya iyon na lang. Pagdating sa sala, nadatnan niyang nag-uusap ang kanyang ina at si Manang. Total naman ay mukhang nagkakasundo ang dalawa, kaya nagtungo siya sa veranda, bit-bit ang isang mangkok ng ubas upang tawagan at kamustahin ng lalaki. Ilang araw pa lang ito doon ay miss na miss niya na si Jake. Sabi nito kapag naisalang ito sa operasyon, matagal sila bago mag-usap. 1 to 6 months bago ang fully recovery after ng surgery. At bago ito umalis, napag-usapan na nilang mag-asawa na sa loob ng 6 na buwan ay hindi sila magkakausap. Nangako siyang titiisin ng pangungulila. Kung hindi lang naman dahil sa mga taong nanghuhusga kay Jake, hindi sila magkakahiwalay na mag-asawa. At kahit ano pang anyo nito, pangit man o gwapo para sa kanya, ito pa rin ang lalaking nais niyang makasama habang buhay. Malamig ang hangin na sumalubong kay Jake paglabas niya ng hotel na tinutuluyan dito sa US. Madilim ang buong paligid dahil sa fog, kahit tanghaling tapat. May suot naman siyang jacket at hoodie pero tila ba hindi sapat yun.
Patungo siya ngayon kay Dr. Cavalier na siyang surgeon na nakilala niya sa social media. May sarili itong malaking klinik dito sa ibang bansa, pero tulad niya ay Pinoy. Binasa niya ang article about kay Dr. Cavalier at maganda lahat ng result ng mga naging pasyente nito, katulad ng kanyang kondisyon sa muka. At umaasa siyang magiging successful ang gagawing operasyon sa kanya. Sa araw na yun ay sumalang siya sa test kung kakayanin ba niya ang plastic surgery o kung wala ba siyang kahit na anong allergy sa mga gamot na kailangang ilapat sa kanyang katawan sa oras ng operasyon. At pagkatapos lahat ng prosesong iyon, tsaka ang kanyang schedule. At pinipigilan niya ang sariling tawagan ng asawa pag uwi niya ng tinutuluyang hotel dahil baka naisin niyang umuwi sa Pinas at hindi na ituloy ang pagpapa-opera. Kailangan niyang gawin to para hindi masayang ang araw niyang iginugol dito. Miss na kita, love. Habang si Syra, kinakausap naman ng larawan ni Jake. Hindi niya rin nais abalahin ng asawa sa malayo dahil mahalaga sa kanyang magawa nito agad ang bagay na dahilan ng pagkahiwalay nila. Kaya tiis-tiis munang hindi ito makausap. Nabala na lamang niya ang sarili. Naroong maglinis ng silid nilang mag-asawa or minsan tumutulong kay Manang sa gawaing bahay kapag walang magawa. Kapag naman bored sa loob ng bahay, dumadalaw siya sa mga kaibigan na minsan na lang niyang makabanding dahil kapwa na may trabaho. Si Kay ay katuwang ng ama sa business at si Belle sa shop ng ina nito. Hanggang sa hindi niya namamalayan ang paglipas ng oras, araw, linggo at buwan. Madalas kasama niya ang ina sa Obigaini at sa pamimili ng mga gamit ni baby, lalo at nasa 8 buwan na ang kanyang tiyan at saktong nasa 5 buwan naman si Jake sa ibang bansa. Hindi pa sila nakakapag-usap pero alam niyang sa mga sandaling yun, konting panahon na lang ang ilalagi ni Jake sa ibang bansa at magkikita na sila. Naramdaman niya yun sa puso niya. Nang dumating ang kanyang kabuanan, sinundo sila ni Manang ng dad niya upang doon na muna para kung sakali mang manganak na siya kasama ang mga ito. Sumama naman sila ni Manang, dala ang iilang gamit hanggang sa dumating na nga ang kanyang panganganak. Samantala si Jake sa mga sandaling yun, tuluyan ang nakalabas sa hospital. 6 to 8 hours lang ang itinagal ng procedure sa kanyang operasyon para sa plastic surgery at naging matagumpay naman yun. Pero kailangan niya mag-stay sa hospital for fully healed na tumagal ng 4 na linggo or buwan. Pero hindi pa dito nagtatapos dahil need pa niyang bumalik sa hospital para sa konsultasyon hanggang sa tuluyang maghilom ang kanyang muka. At sa wakas, after 6 months, heto siya na ulit si Jake Salvacion na wala ng peklat. Hindi niya na kailangan ng mahabang buhok kaya ipinagupit niya na rin yun. Kung tititigan niya ang mukha ngayon sa salamin, ibang-iba na siya. Ang dating kinatatakutan na tila halimaw, ngayon ay masasabi niyang napakagwapo na. At excited siyang bumalik ng Pinas dahil nalalapit na ang panganganak ng kanyang asawa. Pagdating sa bahay, napansin niyang walang katao-tao. Naisip niyang tawagan si Zyra pero wala itong tugon. Dad, bungad niya nang sagutin ni Mr. Esquivel ang kanyang tawag. Jake, iho, good news! Masaya ding bungad ng kanyang biyanan. Anong, nandito sa hospital ang asawa mo't manganganak na? Ho, saan pong hospital? Puno ng excitement niyang tanong. Hindi niya alam na advance ng anak ang asawa. Yun pa man din ang dahilan kung bakit siya nagmamadaling bumalik ng Pinas. Agad namang sinabi ng biyanang lalaki ang address kaya nagtaksi na lamang at dumiretso na sa nasabing hospital bitbit ang kanyang travel bag. Hindi na siya nag-abala pang pumasok sa loob ng bahay. Habang sa pagkakataong iyon, nasa delivery room ang babae at isinasagawa ang operasyon upang ilabas ang 3 bata sa sinapupunan. Ang mag-asawang Esquivel naman nasa labas ng operating room kasama si Manang Nelly at inaabangan hanggang matapos ang operasyon ni Syra. Kung paanong nininervyos si Carol, ganoon din naman si Manang Nelly. Kapwa nagpaparoot pa rito ang dalawa sa pasilyo na tila nadudumi. Kung minsan pa nga, nagkakasalubong pa ang dalawa. Si Mr. Esquivel naman, tahimik na nakaupo sa waiting area. Ano ba naman kayong dalawa? Kanina pa ako nahihilo dito. Pwede ba umupo nga kayo? Hindi na nakatiis si Arnel at sinaway si Manang Nelly at Carol. Sino ba kasing hindi ninervyusin, Aber? Kanina pa nasa silid ang anak ko. Kung kailan naman wala si Jake tsaka pa siya nanganak.
Paruot parito pa ding tugon ni Carol. Alam na ni Jake na nasa hospital na ito si Syra at parating na siya kaya wag ka na mag-alala. Tugon naman ni Arnel. Nanlaki ang mata ni Carol pagkadinig sa sinabi ng asawa. Si Jake dumating na? Anong sabi? Maayos na ba ang mukha niya? Wala na ba ang peklat? Carol, successful man or hindi ang surgery, mananatiling si Jake ang tingin ko sa kanya. May mabuting puso. Putol ni Arnel sa sasabihin pa ng asawa. Napairap ang ginang at nagpalakad-lakad ulit. Hindi na nito sinagot ang sinabi ng asawa dahil totoo namang mabuting tao si Jake pero masaya pa rin siya sa paparating na mga apo. Doon siya mas excited. Maya-maya, may isang lalaki nagmamadaling dumating. Humahangos ito. Dad, Ma'am, si Syra, kamusta siya? Tanong kaagad ni Jake nang madatna ng mga magulang ng asawa sa labas ng delivery room. Dito siya itinuro sa information desk na napagtanungan. Ang lahat ay natigilan habang nakatitig sa lalaki. Wala na ang peklat nito sa muka. Wala na rin ang mahabang buhok na tumatabing sa mukha nito. Isang ubod ng gwapong lalaki ang nasa kanilang harapan ngayon. Sir, salamat naman at bumalik ka na. Masayang wika ni Manang Nelly. Pinakamasayang nasilayan muli ang dating mukha ng amo. Tumango ang lalaki tsaka ngumiti. Oh Diyos ko, napakagwapo mo naman pala Jake. Patawarin mo sana ako sa masama kong ipinakita sa'yo. Hindi ko akalaing. Napatakip pa ng bibig si Carol at namimilog ang mata habang nakatitig kay Jake. Nagkatawanan lamang si Jake at Mr. Esquivel sa reaksyon nito. Masaya akong successful ang naging operasyon mo Jake. Malaking tulong na makabalik ka na sa dati. Tinapik ni Arnel ang lalaki sa balikat. Salamat Dad. Tugon ng lalaki. Doon bumukas ang pinto ng delivery room at lumabas ang doktor tsaka binati si Jake sa pagdating ng kanilang triplets na mag-asawa. Sa tuwa, napatalo ng mataas si Jake. Hindi pa man naimumulat ang mga mata, naramdaman na ni Syra ang mainit na palad na nakakapit sa kanyang isang palad. Pamilyar din sa kanya ang amoy ng kanyang asawa. Sa ibang dako ng silid, maririnig ang tawanan at kwentuhan ng pamilyar na boses ng kanyang mga kaibigan. Dahan-dahan niyang iminulat ang kanyang mga mata at tumambad sa kanya ang nakangiting asawa. Ang kanyang napakagwapong asawa. Sumikdo ang kakaibang saya sa puso niya pagkakita kay Jake na hindi inaasahang darating at mabubungaran pagising niya. Ibang-iba ito sa Jake na kanyang pinakasalan dahil wala na ang peklat nito sa muka sa kabilang pisngi. Ang peklat na pinandirihan niya noong una. Napakakinis na ng mukhang yun. Good morning sweetie. Bati nito at dinampian siya ng halik sa labi. Jake, nakabalik ka na't ang gwapo mo. Hindi niya maiwasang sabihin ang totoo sa asawa. Napakasaya niyang naging successful ang operasyon nito. Sulit ang pagtitiis nilang magkalayo ng ilang buwan. Ibang Jake na ngayon ang nasa kanyang harapan. Napakagwapo. Yun ang dating mukha ng lalaki na nakita niya sa isang album. Or mas gwapo pa ito ngayon. Awang ang mga labi niya sa pagkamangha sa asawa. Napangiti naman si Jake sa nakikitang reaksyon sa mga mata ng asawa. Hindi ito makapagsalita pero bakas ang kaligayahan sa mga mata. Awang ang mapupulang labi na kay sarap hagkan. Humaplos ang isang palad nito sa pisngi niya kung saan dating may peklat. Naluluha na ito nang magtama ang paningin nila. Wala na love. Wala ka ng peklat. Hindi maiwasang sabihin ni Syra. Mahigpit itong yumakap sa kanya. Thanks God, successful ang surgery mo. Sa tuwa ay napaluha ang babae. Hoy girl, kapapanganak mo pa lang. Baka mamaya masundan agad ha, lalo na ngayong gwapo na itong si Jake. Hay, sana all na lang talaga ako. Boses ni Belle na nanunodyo. Nakalimutan niya nang naroon pala ang mga kaibigan. Napabitaw siya ng yakap sa asawa bago napatingin sa mga ito. Okay lang yun Belle, kahit sino naman payag na masundan ng triplets kung ganyan ba naman kagwapo ang asawa. Segunda naman ni Kay. Naghagal pa ka ng tawa ang dalawa, tsaka nag-appear. Magugulat na lang tayo wala pang 2 buwan, magsusuka na naman si Syra. Tatawag sa atin at ibabalitang may triplets na naman sa tiyan niya. Wika ni Belle at sa muli, nagtawanan na naman ang 2 bruhita. True ka dyan, naka-6 na si Syra tapos tayong 2 tikim-tikim pa rin.
Segunda naman ni Kay. Napuno ng tawanan sa silid na yun dahil sa kalukuhan ng mga ito habang sila ni Jake hindi pinansin ng mga kaibigan at nakipagpalitan lamang ng ngiti sa asawa. Ang baby natin, love, nakita mo na ba sila? Tanong niya kay Jake. Tumango naman ito. Nasa nursery. Si mama at dad binabantayan nila ang baby. Si Manang naman nauna na sa bahay para ayusin ang room nila. Masaya namang tugon ni Jake. Inalalayan pa siya nitong makaupo sa kama. Isinandal siya nito sa headboard ng kama para hindi siya mahirapang kumilos. Nandito na ang mga baby. Kasabay ng matamis na boses ng kanyang ina ang pagbukas ng pinto. Napalingon sila nang pumasok ang magulang niya kasunod ang 3 nurse na siyang may hawak sa kanilang baby. Nahinto ang tawanan ng 2 kaibigan tsaka nagtig-isang karga sa kanilang baby. Ang isa itinabi sa kanila ni Jake. Ang cute nilang lahat. Manang-mana sa akin. Napansin niyo ba? Pagmamalaki ng mom niya. Oo tita, kuhang-kuha po sa inyo ang matangos na ilong. Si Bellang sumagot. Hindi lang ilong kundi kilay. Tignan niyo naman. Naku, kapag naging dalaga ang princess ko, sigurado ko napakaganda. Pagmamalaki ng kanyang mami. Nag-iisang babae iyon sa kanyang triplets na bago pa man ilabas sa kanyang sinapupunan, pinangalanan ng princess. Ang 2 lalaki ay si Jem at Jessie na isinunod nila sa simula ng pangalang Jake. Wala pang 1 linggo na discharge na siya sa hospital. Ang mami niya ay nag-hire ng tigi-isang yaya ng triplets para nga naman daw hindi na siya mahirapang mag-alaga. Madalas din ito sa kanila na kung minsan dinadaanan ng kanyang ama sa bahay. Sabik na sabik sa apo ang kanyang ina. Nakikini-kinita niya ang pagiging spoiled ni Princess. Hindi pa man ito lumalaki. Kumusta sa office? Tanong ni Zaira. Abala si Jake sa pagpasok niya sa silid nilang mag-asawa. Kagagaling niya lang sa silid ng kanilang triplets. 1 buwan pa muna ang pinalipas ni Jake bago tuluyang bumalik sa trabaho para sa muli palitan ng pwesto si Mr. Baltasar dahil nga gusto nang mag-retire ng matanda. Sa halip na tumugon, hinawakan siya nito sa kamay at marahang kinabig. 20% ang nagsabing kailangan mo nang makita ang performance ko sa company. At 30% ang nagsabing mas tamang palitan ko si Mr. Baltasar. 20% ang umalis sa company dahil sa hindi pagsang-ayon ng nakararami. At 30% ang nanatili sa tabi ko. Meaning, may 10% advantage sa bago kong mukha ngayon pagdating sa business. Hindi nalugi, di ba? Tanong nito na nakangiti pa rin. Nalungkot pa rin siya sa resulta. Bakit parang masaya ka pa dyan? Naasahan kong sasang-ayon ng lahat sa iyo, Jake, at makukuha yung karapatan mo sa company ng iyong ama. Wika niya rito. Nakuha ko pa rin naman, pero alam naman natin na mas matagal nilang nakasanayan si Mr. Baltasar. Iisa lang ang mahalaga sa aking malaman ngayon. Pili yung umiti si Jake. Ano? Kagatlabi at nangaakit niyang tanong. Kung ilang % ang nakuha ko mula sa'yo? Wala. Tugon ni Zairang nakangiti. Wala? Kunot ang noo ni Jake. Yes, wala. Dahil hindi mababago ang tingin ko sa'yo, Jake. May peklat or wala para sa akin, ikaw pa rin yan. Yung lalaking una kong minahal at gusto kong makasama habang buhay. Pahayag ni Zaira. Dahil dito, mahigpit na niyakap ni Jake ang asawa at ipinangakong ito lang din at ang mga anak ang mamahalin habang buhay. Sa 4 na taong pamumuno ni Jake sa company, naging matagumpay iyon. Iyon ang isang bagay na ipinagdiriwang nila ngayon. Isang party para sa katuwang niyang bumuo ng company. Pasasalamat para sa mga taong hindi siya iniwan sa mga panahong pakiramdam niya, nag-iisa lang siya't kailangan. Sa mga taong hindi siya hinusgahan sa kanyang kahinaan, isa na rito si Mr. Baltasar na magpahanggang ngayon, patuloy siyang ginagabayan kahit nawala ito sa company. Sabi nga, hindi kailanman mababayaran ang utang na loob dahil para kay Jake, araw-araw niya iyong tatanawin sa lalaki. Congratulations, Jake. Congrats, Mr. Veneracion. Ang lahat ay kinabayan siya at binati. Masaya namang tinugon ng ngiti ang lahat ni Jake. Nagtungo din siya sa gitna ng mga panauhin at nag-iwan ng mahabang speech pasasalamat para sa mga naroon. Bawat isa masaya sa kanilang pagtitipon. Habang si Zaira
Nakangiting pinapanood ang asawa na masayang nakikipagkwentuhan sa mga business partners nito. Si Jake ang sentro ng mga naroon. Sobrang saya ng kanyang asawa sa mga sandaling yun na dapat lang naman. Si Jake na yata ang nakilala niyang may pinakamabuting puso. Hindi lang sa pamilya, kundi pati na rin sa mga taong nakakasama nito. Hindi niya lang minahal ng sobrang asawa, kundi hinangaan niya ng buong puso. Mabuting asawa, ulirang ama sa kanilang mga anak at mabuting kaibigan. Mabait na boss sa mga tauhan. Lahat ng magagandang katangian, nakikita niya sa kanyang asawa. Kaya kung anumang tagumpay ang narating nito, yun ay dahil may mabuti itong puso. Matapos nitong harapin ang mga panauhin, nagpaalam naman ang asawa sa lahat, tsaka siya nilapitang nakangiti. Nag-aalala marahil ito na wala siyang kausap simula pa kanina. Masaya naman siyang masaksihan ang pagiging matagumpay ng asawa dahil alam niyang kasama siya sa anumang nakamit nito sa buhay. Hi, bored ka na ba? Masuyo siyang tinabihan. Ang gwapo nito lalo sa mga ngiting yun. Congratulations, love. Nakangiti niyang bati. Bahagya nitong inilapit ang mukha sa kanya matapos tumabi sa pag-upo. Thanks, sweetie. Dahil sa'yo kaya naging matagumpay ako. Dinampian pa siya ng halik sa pisngi ni Jake. Tinampal niya ito sa braso. Ang daming tao. Baka isipin nila nagpapainggit tayo. Natatawa niyang wika. Natawa rin naman ito. Paano sila maiinggit? Lahat ng mga yan happy ang love life. Halika. Inalalayan siya nitong tumayo sa kinaupuan at dinala sa gitna. Humalo sila sa karamihan ng tao at hindi niya mahulaan kung anong gagawin ni Jake. Yun pala, isasayaw lang naman siya nito sa gitna. Nang mapansin sila ng mga naroon, kanya-kanyang dala ng partner, tsaka isinayaw din sa gitna. Sabi ko naman sa'yo, diba? Kindat sa kanya ng asawa at bahagya pa siyang hinapit sa bewang. Kinikilig naman siyang yumakap sa asawa habang isinasayaw nito. Pasado 11:00 ng gabi sila na unang umuwi galing sa party. Iniisip kasi nila ang kanilang 3 anak. Bagaman sanay na maiwan sa mga yaya nito, sinisiguro ni Jake na walang pagkukulang sa 3 anak. Kung ang karamihang magulang ay nawawalan ng oras kapag busy, si Jake naman naglalaan ng oras para sa pamilya. Every weekend, nilalabas nila ang mga bata upang mamasyal. Naroong manood ng sine at kumain sa labas, or kung hindi naman ay magtungo sa bahay ng mga lolo at lola ng 3 na gustong-gusto din naman ng mga bata. Good night. Pinatakan ng mag-asawa ang 3 nilang anak na ngayon ay natutulog. Magkakasama ang 3 sa isang kwarto pero magkakahiwalay ang mga ito sa kama. Parang kailan lang nang inilabas ito ni Syra pero ngayon ay malalaki na. Pagkuway umupo si Jake sa gilid ng kamang hinihigaan ng kanilang bunsong anak na si Jem. Ito kasi ang huling lumabas kaya tinawag nilang bunso. Si Princess naman ang gitna at ang kuya ng 3 ay si Jessie. Mahahalata naman dahil mas malaki at mas matangkad kaysa sa 2. Pinakamaliit ay ang bunso. Ilang sandali nilang sinamahan ng mga anak sa silid bago nila napagpasyahang matulog na rin. Bala ko magbakasyon tayo sa isla at iparenovate ang mansyon. Ano sa palagay mo, sweetie? Habang papasok ang mag-asawa sa silid ay saad ni Jake. Payag ako. Tiyak matutuwa ang mga bata sa bakasyong naisip mo. Gusto ko sanang isama sina mom and dad para makapagbakasyon ng 2 matanda. Lalo na si dad, puro na lang trabaho. Magandang ideya, sweetie, para magkakasama tayo ng matagal. Hindi naman sila mabubore doon dahil maganda ang lugar. Malambing na yumakap si Syra kay Jake. Sakto at narating na nila ang silid. Isinara naman ng lalaki ang pintuan. Kailan naman yun? Ang tagal na nating hindi nakakapagbakasyon doon. Alam mo, bigla ko na-miss ang isla. Naalala ko kasi yung magagandang moment natin doon. Humahagik-gik pa si Syra na tila kinikilig. Mahinang natawa si Jake. Naalala niya ng una niyang pakiligin ng asawa. Tatapusin ko lang this week lahat ng gagawin ko sa office para ang sekretary ko na lang ang bahala sa iba. At sa weekend, magbabakasyon tayo. Okay ba yon, sweetie? Masuyong kinintala ni Jake sa pisngi ang asawa. Okay, tsak matutuwa ang mga bata kapag nalaman nila bukas ang tungkol sa bakasyon. Tulog na tayo, love? Pahilang dinala siya sa higaan ng asawa pero niyapos siya ni Jake at malambing siyang tinitigan.
Naging seryoso hanggang sa magsalita ito. I love you, Syra. And thank you so much. Naging madamdamin si Jake. Bagaman madalas niyang marinig ang mga katagang yun, para bang musika pa rin sa kanyang pandinig sa tuwing sasabihin iyon ni Jake. Napasinghap na lang siya nang siilin nito ng halik sa labi bago pa man siya makasagot at buong puso niyang tinugon ang halik ng asawa. 1 month ang bakasyon ng buong pamilya sa isla, kasabay ng renovation ng mansyon. 3 ang kanilang anak, kaya mas nilakihan pa yun. Bagaman wala na silang balak sundan ng 3, pero kung papalarin, blessing pa rin yun sa kanila. Ready na ang food. Kids, halina kayo. Sigaw ng kanyang mami, nakatuwang ng maid mag-prepare ng almusal. Nasa gilid sila ng dalampasigan ngayon, kasama ang mga batang naglalaro at naghahabulan malapit sa dagat. Tama ang sinabi niyang mag-e-enjoy ang mga ito dahil gusto ni Princess na sa isla na sila tumira. Pero syempre hindi pwede dahil may trabaho sa Maynila ang kanyang asawa. Isa-isa nang dumulog sa hapag at magkakasalo silang lahat na nag-almusal habang may napakagandang view. Para sa kanilang mag-asawa, yun ang pinakamasayang pagkakataon sa kanilang buhay na magkakasama silang lahat at babaunin nilang dalawa sa alaala hanggang sa kanilang pagtanda.